Isang aswang na bulaw-bulaw si Mang Agustin. Kinatatakutan siya dati ng lahat ng mga aswang. Pero nang makilala niya si Aling Hilda, ang babaeng manunugis ng aswang, tumibok ang kanyang puso. Ginawa niya ang lahat para mapaibig ito. Nang magsimula na silang bumuo ng pamilya, itinago ni Mang Agustin ang pagiging aswang niya para mapangalagaan ang kanyang mag-ina. Tuwing gabi, nagpupunta siya sa gubat kasama ang anak niyang si Daniel. Doon sila naglalagay ng bitag para makahuli ng mga hayop. Pero isang araw, nalaman nila mula kay Lola Delia ang matandang aswang na gabunan, may isang naghahari-harian sa gubat. Kinatatakutan na ito ng mga aswang dahil wala itong pinipiling lapain. Kahit ang kapwa aswang nito ay ginagawa niyang panlaman ng tiyan. Pero mas pinili ni Mang Agustin ang hindi sumabak sa gulo para mapangalagaan ang kanyang pamilya. Pero napipilitan siyang ilabas ang tunay niyang pagkatao nang malagay na sa panganib ang kanyang mag-ina. Kinalaban niya si Lucio, ang aswang na daghamon na nang-aalipin ng ibang aswang para sa sariling kapakanan. Paano matatalo ni Mang Lucio ang kalaban kung sa tagal ng panahon na hindi siya nakikipagdigmaan ay tila nakalimutan na niya ang pakikipaglaban? Dumagdag pa ang takot sa kanya dahil pakiramdam niya ay wala na ang dati niyang lakas. Paano niyang ipagtatanggol ang kanyang mag-ina kung ang namamayani sa kanyang loob ay ang kaduwagan? Maibalik kaya niya ang tapang at ang dating aswang na kinatatakutan ng lahat? Tunghayan ang kwento ni Mang Agustin at alamin kung paano siyang nagwagi laban sa mga aswang na sakim. Tingnan mo anak, may mga naliligo na naman dito sa ilog oh. Mga kadalagahan pa. Abay, pagkagaganda naman talaga ng mga batang yan. Ang gaganda nilang tingnan habang naliligo. Madaming magaganda dito sa lugar natin no. Kilatisin mong mabuti ang mga dalaga, Daniel. Pumili ka ng isang babaeng liligawan mo. Sa dami niyan siguro naman makakapili ka na ng magiging nobya. Tay naman, ang sabi ni nanay, mag-igib daw tayo ng tubig dito sa ilog. Tapos may nakita ka lang ng mga babae, nakakaganya ka na naman. Bakit ba kailangan nating manilip pala sa babaeng naliligo? Tako, yari na naman tayo kay nanay nito. Paluluhurin na naman niya tayo sa munggo. Mag-igib na nga lang po tayo na makauwi na. Ikaw naman no, ang laki ng takot mo sa nanay mo. Di naman niya malalaman kung di tayo magsasabi. Huwag kang mag-alala dyan. Ikaw na nga itong sinasamahan na makapili ng mapapangasawa tapos aayaw ka pa. Hindi ko naman po kailangan na mapapangasawa, tay. At bakit hindi? Abay tumatanda ka na. 30 anyos ka na. Wala ka bang balak na lumagay sa tahimik? Hindi ko pa po naiisip yan sa ngayon Huwag na nga po natin pag-usapan pa yan. Umalis na tayo sa pagkakatago dito sa damuhan at baka mahuli pa tayo ng mga babaeng yan Ay nako, ito talagang anak ko napakapihikan sa babae. Sa bagay, tama rin naman na maging mapili para makakuha ng babaeng maganda, mabait at saka Tay, pinili mo rin naman dati si nanay, di ba? Ginusto mo siya. Sabi mo pa nga, nung unang kita mo pa lang sa kanya para siyang Diyosa sa kagandahan. Napakabait at mahinhin pa. Bakit parang ngayon nagsisisi ka na? Oo nga, ganon nga ang nanay mo noong dalaga pa. Ewan ko ba kung bakit naging sanggana ngayon? Ano pong sanggana? Di babaeng sanggano, sanggana. Ikaw talaga tayo, ang daming alam. Tingnan mo naman kasi kung gaano kabagis ng nanay mo. Parang laging galing sa impyerno. Panay nakasigaw, galit na galit. Gano'n naman talaga ang maging ina at asawa. Ikaw ba naman ang magkaasawa ng makulit, matigas ang ulo, mahilig manilip ng babae, at higit sa lahat, palaging sumusuot sa gulo? Ay, pinagsasabi mong bata ka. Hindi ako ganyan Sus, talaga ba? Ito nga po ikaw nagdala sa akin dito para manilip sa mga babaeng yan. Kaya galit na galit sa'yo si nanay Palagi mo na lang itong ginagawa at ako lagi ang idinadahilan mo. Tara na nga po, mag-igib na nga tayo bago pa tayo sunduin ni nanay ng walis tingting. Inis na tumango si Mang Agustin at sumunod na lang sa anak.
Palinga-linga pa siya habang lumalabas sila sa pinagtataguang damo. Nang makalabas ang mag-ama, ay nanlalaki ang kanilang mga mata dahil sa pagkagulat. Nakita nilang nakatayo si Aling Hilda na parabang inaabangan talaga silang makalabas. Sa pagtaas pa lang ng kilay ng ginang, ay nanginig na kagad ang tuhod na mag-ama. Naibaling nila ang tingin sa dalang walis tingting nito at inihahampas-hampas pa sa kanyang palad. Bigla namang nagtago si Mang Agustin sa likuran ng kanyang anak dahil sa takot sa kanyang asawa. Anong ginagawa niyo dyan sa damuhan, ha? Nay, kasi po, kasi, ikaw na nga tayo magpaliwanag. Ito na nga ba sinasabi ko sa inyo eh. Ano sabi ang ginagawa niyo dyan sa damuhan? Ay, nanonood lang ng naliligong mga babae. Nabitiw ako kasi ang galon at dito tumalbog. Kinuha lang namin, Hilda. Sama pa yon. Ah, talaga? Kinuha niyo lang? Oo, ganun na nga. Kanina pa kayo diyang dalawa. Ang tagal niyong lumabas sa damuhan na yan, tapos yan ang dahilan mo. Wala namang balon dyan para mahulog sa malalim ang galon na dala ninyo. Ang sabi ko, mag-igib kayo ng tubig at punuin ang mga drum sa imbakan. Kaya palang tagal niyong bumalik dahil naninilip na naman kayo ng mga babae. Walang hiya ka, talagang matanda ka. Lumapit ka sa akin at lalatayan ko yung buong katawan mo gamit itong dalakong walis. Ano ka ba naman? Huwag ka nga mag-iskandalo dito, Hilda. Baka mamaya isipin nila na palagi mo kong inaapi. Ikaw rin, kakalat na masama kang asawa. Ay, wala akong pakialam. Dinadamay mo pa ang anak mo sa kalokohan mong matanda ka? Nay, ako po naman tama na po yan. Naghabulan na naman kayo dito ni tatay eh. Ano ba yan? Talaga naman sakit nyo sa ulo. Naku, dyan na nga kayo. Dali-daling pumunta sa ilog si Mang Agustin para lagyan ng tubig ang dala niyang galon. At nang mapuno ito, kaagad siyang umuwi para iwasan ng asawa. Pero mabilis tumakbo si Aling Hilda kaya hinahabol pa rin siya hanggang sa makarating sila sa bahay. Papasok na si Mang Agustin sa bahay at pagsasara na sana niya ng pinto ang asawa pero biglang iniharang ng ginang ang kanyang paa sa pinto. Sige, Agustin, isarado mo ang pinto at nang maipit ang paa ko. Mas lalo ka malilintikan sa akin. Hindi ko naman isasara ang pinto. Ito nga ibubukas ko pa ng malaki para makapasok ka. Halika, dito tayo sa loob ng bahay mag-usap. Usap? Ay, hindi tayo mag-uusap. Pumunta kayo sa kusina ng anak mo at paluluhuri ko kayo sa bilao na may mongga. Hilda naman. Ano pa naman kasi? Bakit ka ba nagagalit? Nag-iigib nga lang kami sa ilog eh. Di ba nga't pinag-igib mo kami? Tapos magagalit ka. Lagi ka nalang ganyan. Wala kang tiwala sa ginagawa namin ng anak mo. Sa anak mo may tiwala ako. Pero ikaw na matanda ka, wala. Hindi na talaga ako magtitiwala sa'yo. Ilang beses mo na ba akong ginagalit, ha? Gusto mo talaga yatang maputulan ako ng ugat sa batok eh. Siguro, ipinapanalangin mong mamatay na ako, ha? Allah, grabe ka naman, Hilda. Bakit ko naman gagawin sa'yo yon? Mahal na mahal kaya kita. Mahal pala, ha? May pagmamahal bang puro babae ang inaatupag mo? Hala, luhod sa munggo! Hilda naman. Lumuhod ka sa munggo o bubudburan kita ng asin? Mas lalong hala. Sa munggo na lang ako luluhod kaysa budburan mo ako ng asin. O sige, lumuhod ka na. Eto na nga, tuluhod na. Ikaw ba'y hindi nagsasawa sa ginagawa mong pagpapahirap sa akin? Hindi. Hanggat hindi ka tumitino, talagang hindi kita titigilan. Nasaan na ba yung anak mo? Wag mo nang idamay si Daniel. Kawawa naman. Hindi naman niya gustong manilip sa mga babae. Isinama ko lang siya. Di lumabas din na naninilip nga kayo ng mga babaeng naliligo doon sa ilog. Ha? Sinabi ko ba yun? Nako po. Ay nako, ito talagang dila ko. Palaging nadudulas. Palibhasa palaging basa Hindi naman kami naninilip, Hilda. Hindi. Namumula na nga yung mga mata niyong makama sa kakatitig sa mga babaeng yun Namimili lang kami ng babae na liligawan ng anak mo. Walang ibang ibig sabihin nun.
Tumatanda na kasi ang anak mo at tinutulungan ko ng makahanap ng babaeng mapapangasawa. Yun lang yun. At balak mo pa talagang dagdagan ng sakit ng ulo ko? Kayo nga lang mag-amay, sakit na sa ulo. Tapos, gusto mo pang lumagay sa magulong buhay si Daniel? Abay, papatay mo talaga akong mabilis, damuho ka. Panay ang iwas ni Mang Agustin sa mga hampas ng walis tingting ni Aling Hilda. Pero dahil nakaload siya sa bilao na may munggo, hindi na niya maiwasan ang mga hagupit ng ginang. Kaya sinalo na lang niya ang mga yon. Alam niya kapag umiwas siya, ay lalo lang siyang magtatagal. Panay na lang ang hingi ng tawad ni Mang Agustin sa asawa para humupa na ang galit nito. Maya-maya ay huminto na sa paghagupit si Aling Hilda. Tumahimik siya at nagseryoso. Naupo ang babae sa upuang malapit sa lamesa. Pagkatapos ay seryosong kinausap si Mang Agustin. Gusting, ayusin mo ang buhay mo, ha? Alam mo kung bakit ko kayo laging hinihigpitan ng anak mo? Palagi akong nag-aalala sa kaligtasan ninyo tapos kayo ay parang walang pakialam. Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo, ha? Kapag may nangyaring masama sa'yo, paano na ang anak mo? Ay, bakit naman biglang nauwi dyan ang usapan? Hindi ko naman pinababayaan ang anak natin. Hindi ko naman hahayaan na mapahamak siya. Sa ginagawa mo, ipinapahamak mo na siya. Kagaya kanina na lang sa ilog. Nagsaahas pa talaga kayong dalawa at saka nagtago sa damuhan. Paano kung may makakita sa inyo? Ang tagal nating itinago ang pagiging aswang ninyo para hindi malantad dito sa baryo natin sa Capiz. Tapos, ikaw naman hindi nag-iingat. Wala namang nakakita, Hilda. Tumigil ka na nga sa kalandian mo. Kapag talaga napahamak ang anak ko dahil sa'yo, lalamasin ko talaga ang katawan mo sa asin hanggang sa malapnos ka. Tapos, ipapasok kita sa tapayan na puno ng asin para maging burong aswang ka. Ay, grabe naman ang parusa na yan. Talagang gagawin ko, Gusting. Hindi ka na tumino Baka nakakalimutan mong lagi na kayong kamuntikan ng anak mo na mahuli sa tuwing nagsasaaswang kayo sa gubat. Kung hindi ko pinagiliran ng mga tapayan na may asin ang bakuran natin, matagal na kayong sinunog na mga tao. Kaya utang na loob, ha? Huwag ka nang gumawa ng ikapapahamak ninyong mag-ama. Oo na. Hindi na ako magpapasaway. Naiintindihan ko naman ang sinasabi mo Inihahanap ko lang naman ng babae ang torpe at pihikan mong anak. Ay naku, pabayaan mo na si Daniel na maghanap ng babaeng gusto niya. Bakit ka ba nakikialam sa buhay niya? Kasi... Ay, tama na. Eto nang huli kong mahuhuli kayong gumawa ng kalokohan, ha? Sa susunod talaga, sa asin ko na kayo paluluhurin. Wag naman, mahal ko. Alam mong masama sa amin yan. Malalapnos kami. Hindi ka ba naaawa? Hindi! Lalapnosin talaga kita. Baka nga dalhin kita sa dagat at doon lunurin Ay naku po. Hindi ako makikilala niyan kapag namatay ako. Mas mainam nga hindi ka na makilala kesa naman makilala kang aswang. Mahal ko, hindi na ba akong tumayo? Masakit na kasi ang tuhod ko Hindi! Wala akong pakialam kahit lumubog sa tuhod mo yung mga munggo na yan. 3 oras ka dyan. At dahil tumakas ang anak mo sa parusa niya, dodoblehin ko ang oras ng pagluhod mo dyan. Naku po, mahal ko. Huwag naman ganon. Huwag mo kong iwan dito. Patawarin mo na ako. Hindi na ako uulit. Sinundan pa ni Mang Agustin ang kanyang asawa habang palabas sa kusina. Nang makita niyang lumabas na ito ng bahay, ay lumapad ang kanyang ngiti. Dali-dali siyang tumayo at pinagpaga mga munggo na kumapit sa kanyang tuhod. Mabuti naman at umalis na si Hilda. Pampihirang babae yun. Kung makapagparusa, wagas. Di lang talaga ako pumapatol sa babae kaya pinagbibigyan ko Pero ngayong umalis na siya, siyempre, aalis na rin ako. Nay, si tatay tatakas. Ay, wisit kang bata ka. Bigla ka nalang sumusulpot. Saan ka ba nagdaan? Dito po sa pintuan sa likod. Kanina pa ako sa likod, Nakikinig lang ako sa usapan niyo ni nanay. Bakit ka tumayo dyan? Di ba doble daw ang oras ng pagluhod mo?
Lagot ka talaga, Tay. Isusumbong kita kay nanay. Ay, tumigil ka nga. Ikaw pala walang awa sa tatay mo. Dapat ako ang kinakampihan mo dito kasi tayong dalawang makalahi. Sa akin ka nagmana. Pareho tayong aswang na mula sa lahi ng bulaw-bulaw. Ang nanay mo, isang ordinaryong tao lang yan. Ikaw talaga, pumili ka ng malakas na kakampi, no? Malakas na kakampi po. Aba, kay nanay talaga ako. Paano naman kita kakampihan Takot na takot ka nga kay nanay. Kapag sumigaw na siya, nanginginig na tuhod mo. Paano kita kakampihan? Ay nako, ikaw talaga bata ka, loko ka. Hindi ko lang siya pinapatulan kasi kawawa siya. Wala siyang laban sa kagaya nating aswang. Ganon? Sige po. Sandali lang ha. Nay! Wala ka raw laban kay tatay. Mahina ka raw na babae. Ordinaryong tao ka lang daw, sabi niya. Uy, sira ulo ka talaga at isinigaw mo pa. Baka marinig ka nun. Abay pareho tayong paluluhurin sa asin nun. Sasabuyan na naman tayo ng asin ng nanay mo. Huwag mo nang galitin. Di inamin mo na tigasin ka. Tigasaing. Natakot ka kay nanay. Ay nako, sino bang hindi matatakot sa kanya, no? Isang matapang na tagatugis ng aswang ang nanay mo. Kaya nga kami nagkakilala dati kasi tinutugis niya ang mga aswang dito sa Kapes. Napakabagsik niyan. Kaya lang ako nakaligtas dahil doon ako nagtago sa kwarto niya. Tapos, tamemi po kayo nang pumasok siya sa kwarto na bagong ligo. Tapos, titig na titig ka sa magandang katawan ni nanay? Ay, ano ba yan? Ayoko nang maalala. Pero, sinabi mo pa. Alin po yung ayaw niyong maalala? Ang magandang hubog ng katawan ng nanay mo. Makinis at maputi ang kanyang balat. Kaya nga, nilingkis ko siya kagad nun Tapos, hindi ko na siya pinakawalan. Sa unang beses na nakita ko siya, talaga namang minahal ko na yan. Kaya lang ngayon mas bumagsik pa siya Mas humigpit pa siya kaysa sa dati. Nakakasakal na. Nag-aalala lang po kasi si nanay para sa atin, Tay. Tagatugis siya ng mga aswang. Tapos, nagtatago siya ng aswang sa bahay niya. Hindi niya sinasabi sa mga tao na ang asawa at anak niya ay mga aswang. Mahirap po yung para sa kanya. Alam ko naman yon. Pero, pasaway ka pa rin, Tay Ay nako, sinermonan na nga ako ng nanay mo tapos sermonan mo rin ako. Masakit na sa tenga ha. Mabuti pa, pumunta na lang tayo sa gubat. Oh, ano na naman po ang gagawin natin sa gubat? Ihuhuli ko ng baboy ramo ang nanay mo para hindi na magalit. Paborito niya kasi yung baboy ramo. Pati na rin tikling at manok sa gubat. Matutuwa yung kapag inuwian ko siya ng mga paborito niya. Naku po, pag uwi natin dito, lulud na talaga tayo sa asin. Hindi lang yun, paliliguan pa tayo ni nanay ng dinikdik na bawang. Walang babae sa gubat, Daniel. Isa lang naman sa ikinagagalit ng nanay mo ang selos. Akala niya kasi nang bababae ako. Hindi nga po ba? Hindi naman ako nang bababae. Tumitingin lang ako ng babae. Magkaiba yon. Sus, sige nga po. Ikaw talaga, palusot ka pa. O ano, sasama ka ba sa akin? Huwag ka na mag-isip, tara na. Bago pa magsalita ang kanyang anak, ay hinatak na niya ito. Pumunta sila sa gubat para mangaso. Tiningnan nila ang mga bitag at silo na inilagay nila sa gubat para malaman kung may mga hayop na itong nahuli. Nakita nila na iba na ang posisyon ng mga bitag at silo. Nang ayusin nila ay nalamang sariwa pa ang bakas ng dugo sa mga tulis ng kahoy. May nasilo na itong hayop bakit nakawala? Imposible namang makawala ang hayop dito. Ilang beses na natin itong ginagawa at ni minsan hindi pa tayo natatakasan ng mga hayop na nabibitag natin. Baka po may kumuha ng iba. Naunahan na tayo. Masyadong malayong lugar nito ng gubat para mapuntahan ng mga taong nangangaso. Tayo lang ang nakakapunta dito. Di yung ibang aswang po. Ibang aswang? Bakit po? Hindi rin po ba ito mapupuntahan ng ibang aswang? Sa pagkakaalam ko, hindi na pumupunta ang mga aswang dito dahil takot na sila sa mga taong tumutugis sa kanila.
Ang mga aswang na kasabayan naming naghahari-harian sa lugar nito nagsialisa na dahil sa takot. Kung mga aswang ang kumuha ng huli natin, ibig sabihin bumabalik na sila dito sa Kapis. Bakit po? May problema po ba, Tay? Kung magbalikan sila? Oo, malaki. Magkakagulo na naman sa lugar na ito. At ang mga aswang ay mag-uunahan na naman sa pag-aagawa ng teritoryo. Saka isa pa ha, may mga aswang na nambibiktima ng mga tao. Ilang taon nang tahimik ang lugar na ito. At kapag bumalik sila, nako, malaking gulo na naman. Halika Daniel, ikutin natin ang gubat. Mag-imbestiga tayo. Ay nako, eto na naman kami. Susulong na naman kami sa gulo. Lulud na talaga kami sa bilaong may asin ito habang sinasabuyan pa ni nanay. Halika na. Mamaya na natin isipin ang galit ng nanay mo. Nilibot nila ang parte ng gubat kung saan sila naglagay ng mga patibong. Halos lahat ay nakabitag ng mga hayop pero wala na ang kanilang huli. Napakamot na lang ng ulo si Mang Agustin dahil sa inis. Maya-maya ay nakarinig sila ng sigaw ng isang babae. Humihingi ito ng tulong. Nagkatinginan pa ang mag-ama dahil sa pagtataka. Dahil isang babae ang sa palagay nila ay naligaw sa gubat. Kagad nila itong hinagilap hanggang sa makita nila ang matandang babae na nadagana ng natumbang puno. Pinagtulungan na mag-ama na buhati ng puno para makaalis ang matanda. Pagkatapos ay binendahan ni Mang Agustin ang mga sugat na matandang babae. Gamit ang telang piniraso niya mula sa kanyang damit. Maraming salamat sa inyo. Mabuti naman at napadpad kayo dito sa gubat. Kung wala kayo baka dito na ako natuluyan. Lola, bakit po ba kayo nandito sa gubat? Sa edad niyong yan nagpunta pa talaga kayo dito? Hindi ka ordinaryong tao, hindi ba? Anong uri ng aswang ka? Saang lahi ka nagmula? Aswang? Aswang siya, Tay? Ano ka ba naman bata ka? Matagal na kitang tinuruan kung paano kumilatis ng aswang kapag nasa anyong tao sila. Hanggang ngayon hindi ka pa rin natututo. Hindi mo pa kasi siniseryoso ang mga sinasabi ko sa iyo Paano ko ba siseryosohin kung puro ka namang kalokohan? Malay ko ba kung seryoso na ang sinasabi mo o hindi? Ay nako, talaga naman Lahat ng sinasabi ko sa iyo seryosohin mo. Ayoko po Yari na naman ako kay nanay niyan Oo, tama ka. Isa nga akong aswang. Mula ako sa lahi ng mga gabunan. Kaya po pala kulay puti ang buhok ninyo. Akala ko dahil puro uban na yan. Kami naman po mula sa lahi ng mga bulaw-bulaw. Bakit po ba kayo nandito, Lola? Bulaw-bulaw. Isa sa mga matatapang at mababagsik na aswang. Po? Sigurado po kayo, Lola? Nako, kung ganun po ang tingin niyo sa mga kagaya namin, sigurado po kung ampo ng tatay ko. Ay, bakit mo naman nasabi? Ikaw lang ang duwag na bulaw-bulaw, Tay Palagi ka lang nagtatago kaya tumatakas. Nasaan ba ang tapang dun? Nagkamali talaga ng paglalagay sa'yo sa bulaw-bulaw na lahi Ay, lokong bata ito Hindi ako duwag Iba ang duwag sa umiiwas lang sa gulo. Mula nang nag-asawa ko, iniwasan ko na ang gulo. Ganun talaga kapag nakakapamilya na. Ito talaga, minamalit mo ang tatay mo. Pinapahiya mo ko kay Lola Pasensya na po, Tay. Baka nga kay nanay ka lang naduduwag Kaso, wala talaga akong matanda na naging matapang ka Ay nako, tama na. Tumigil ka na sabi. Kayong dalawa nakakatawa. May sinundan akong aswang kaya ako napadpad dito. Sa kakatago ko natumbahan ako ng punong ito. Ako nga pala si Delia. Kayo naman, bakit kayo nandito? Delikado ang gubat na ito sa kagaya nating aswang. Po? Bakit naman po delikado dito? Matagal na po kaming nangangaso ni tatay dito Saka kami lang po ni tatay ang nagagawi dito. Kaya po nagtataka kami kung bakit kayo napadpad sa lugar na ito Ibig sabihin, hindi pa ninyo nasasagupa ang mga aswang na mula sa lahi ng daghamon?
Daghamon? Ano po yung meron sa kanila? Noong nakaraang buwan, naganap ang aming lahi ng gubat na pwedeng pagkunan ng pagkain. Doon kasi sa aming lugar ay hindi na pwedeng puntahan dahil sinakop na ni Lucio. Mula siya sa lahi ng mga Daghamon. Karamihan sa mga gubat ay inangkin niya. Pinagkaharian niya ang mga ito. Kinatatakutan na si Lucio dahil sa kanyang pagsisiga-sigaan. Kilala siya na lumalapan ng mga kapwa aswang. Kaya marami ang takot sa kanya. Kapag inangkin na niya ang isang gubat, wala nang nagpupunta doon kapag hindi nagpapaalam sa kanya. Kailangan lagi ng kanyang permiso. Ang pinapayagan niya lamang ay mga aswang na umanib at nagpasakop sa kanya. Kapag hindi, itinuturing niyang kalaban. Po? Mali po yun, Lola. Wala naman pong pwedeng umangkin sa gubat eh. Lahat ng nabubuhay sa mundo ay pwedeng gamitin ng gubat. Hindi siya pwedeng magbawal. Ibig niyo pong sabihin, narating na ni Lucio ang lugar na ito? Oo, at siya ang kumuha sa mga nabihag na hayop. Sa inyo ba ang mga yon? Opo, kami ay naglagay ng mga bitag. Pero sana naman nagtira siya kahit isa lang. Inubos niya talagang kunin Ang sama naman niya. Suga pa pala siya eh. Hindi siya pwedeng maghari-harian dito. Kung sa ibang gubat ay nagagawa niya yon, dito ay hindi. Anak, huwag kang lumagay sa gulo ha. Hindi tayo dapat masuong sa away. Mano bang manguha siya ng mga hayop sa nabitag natin? Makakabitag pa naman tayo sa susunod. Hindi po, Tay. Kapag pinayagan natin siya, mamimihasa na yun. Paano kung angkinin niya ang gubat na ito? Di wala na tayong pagkukuhaan ng pagkain. Hindi naman kita pinalaking madamot. Marami pang hayop sa gubat, Daniel. Hindi na kayo pwedeng tumapak pa sa gubat na ito mula ngayon. Ano po? Bakit naman po ninyo nasabi yon? Tingnan niyo ang mga puno. May malalaking marka ng kamot na paekis. Marka yan mula sa mga kuko ni Lucio. Ibig sabihin, tinanda na niya ang gubat na ito. Kapag may ganyang marka, teritoryo na niya. At lahat ng lalaban sa kanya ay lalapain niya. Ganoon siya kawalang puso para sa iba. Abay, bakit ba niya yung ginagawa? Para mapilitan ng ibang lahi na magpasakop sa kanya. Kaso lang, nakakaranas ng hindi magandang pagtrato ang mga aswang na sumasanib sa kanyang puwersa. Ginagawa niyang alipin ang mga ito. Wala silang magawa dahil lalapain lang sila ni Lucio at ng iba pang Daghamon na kakampi niya. Marami na siyang nilapang aswang kaya lahat ay natatakot na sa kanya. Nakakainis siya ah. Siya na ang dayo, siya pa ang naghahari-harian. Hindi pwede yun. Ano na pong gagawin natin, Tay? Papayag na lang ba tayo sa ganon? Nauna tayo sa gubat na ito tapos palalayasin lang tayo ng dayo. Hindi rin ako papayag na magpasakop sa kanya, no? Mas mainam lang huwag sumabak sa gulo, Daniel. Kapag wala sila sa gubat, saka tayo manguhan ng mga hayop. Hindi naman siguro sila palaging nandito. Pwede naman nga yun, pero hanggang kailan nyo gagawin? Kung gusto nyo, sumama na lang kayo sa amin. Lihim kaming bumubuo ng pangkat na kakalaban sa grupo ni Lucio. Sa ngayon, tahimik lang kami para hindi makarating sa kanya ang aming balak. Kapag gusto nyong makiisa sa aming layunin, nasa bandang timog kami. Pumunta lang kayo doon. Nako, Lola. Hindi ko kami lalagay sa gulo, ano? Kung ano man ho ang mga ipinaglalaban ninyo, hangad ko na lang po ang inyong tagumpay. Iiwasan na lang namin si Lucio para walang gulo. Teka, kaya nyo na hubang makauwi? Oo, kaya ko na. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa akin. Sige po, kami po'y uuwi na rin. Tayo na, anak, baka hinahanap na tayo ng nanay mo. Kailangan makauwi na tayo kaagad. Ramdam ni Mang Agustin ang inis ng kanyang anak. Lumaki itong matapang at matuwid kagaya ng kanyang lolo.
Pero minsan ay padalos-dalos ko mag-isip. Panay ang reklamo ni Daniel habang naglalakad sila pauwi. Sino ba yung Lusyong yon, Tay? Anong klase ba ng aswang yung daghamon? Sadya ba talagang mababagsik sila at mapangapi? Wala sa lahi ang ugali, anak. Nasa mismong nilalang na yan. Kapag pinili niyang maging masama, ganun na siya talaga kahit saang lahi ng aswang pa siya nabibilang. Malakas po ba yung mga daghamon? Hindi ko alam kung gaano sila kalakas. Pero lahat naman ng mga aswang malalakas dahil sa kanya-kanyang taglay na kakayahan. Pero ang masasabi ko lang, wala nang mas lalakas pa sa nanay mo. Siya ang pinakamalakas na nilalang na nakilala ko. Pagtas pa lang ng kilay niya nakakatakot na. Ay nako, bulag talaga sa pag-ibig tong si tatay oh. Pagka-uwi nila sa bahay, nakita nilang nakapinid ang pinto. Nakatinginan pa ang mag-ama bago pumasok. Nagtutulakan pa sila sa pagpasok sa bahay hanggang sa matumba sila sa sahig. Natigilan sila na makita ang dalawang malaking bilao na may asin. Nasa sahig ito na parabang inihanda para sa kanilang pagluhod. Maya-maya ay lumabas ng silid ang asawa ni Mang Agustin. Hawak nito ang buntot pagi at nang makita sila ay inihampas ito ng ginang sa sahig. Napapikit ang mag-ama nang marinig ang malakas na tunog ng latigo. Nanginig na naman sa takot si Mang Agustin nang marinig ang nakakatakot na boses ng asawa. Luhod sa bilao! Mahal, baka naman pwede nating pag-usapan ito. Lahat naman nadadaan sa magandang usapan, hindi ba? Tumalikod lang ako kanina. Tumakas ka na naman, damuho ka. Palagi mo na lang kinakalat ka ng anak mo kung saan-saan. Lumuhod kayong dalawa sa bilao, ngayon din. Malalapnos ang balat namin dyan, mahal. Asin na yung nakalagay dyan sa bilao Talagang lalapnusin ko kayo ng tumino kayong mag-ama. Nay, hindi naman po kami kung saan-saan lang pumunti. Sa gubat lang po kami galing. Palagi naman po kami napupunta doon, di ba? Ay wala akong pakialam kung saan kayo galing. Tinakasan nyo ang parusa kanina. Kaya ngayon, mas matinding parusa ang haharapin nyong mag-ama. Luluhod ba kayo sa bilao o hahagupitin ko kayo ng latigo? Baka naman pwedeng palitan na lang ng munggo ang asid, mahal. Hindi! Huwag nyo akong galitin! Luhod! Dahil sa takot na mag-ama, napilitan silang lumuhod sa pilaon na may asin. Nagtuturoan pa at nagsisisihan ng mga ito. Hindi rin sila makatakbo palabas dahil mabilis silang mahahabol ni Aling Hilda. Mas matindi ang parusa na kanilang haharapin kaya mas pinili na lang nilang lumuhod sa asin. Pero hindi pa nasiyahan sa parusa ang ginang. Sa galit nito'y sinabuyan pa sila ng asin pagkatapos isarado ang pinto at mga bintana. Napasigaw sa pagmamakaawa ang mag-ama. Bawat tama ng asin sa kanilang katawan ay namumula agad ang kanilang balat. Takot na takot si Mang Agustin sa asawa. Lalo na at nakita niyang nagliliyab sa galit ang mga mata nito. Bakit ka ba nagagalit? Wala naman kami ginawang masama Hindi kayo mapirme dito sa bahay. Palagi nyo akong pinag-aalala. Kapag nahuli kayong dalawa ng mga tao ay susunugin kayo ng buhay. Hindi na nyo ako naisip. Patawarin mo na ako, mahal ko. Hindi na ako uulit. Hindi na ako lalayo dito. Kahit sa gubat hindi na ako pupunta. Kung hindi tayo pupunta sa gubat, Tay, sana tayo kukuha ng pagkain. Hindi naman sasapat ang mga alaga nating hayop. Nakita mo na yung tinuturo mo sa anak mo. Nagiging panasagot at palakatwiran na rin. Nako, ikaw, Daniel, ha? Huwag ka na nga munang sumabat. Kung ayaw mong maging bulate tayong inaasinan dito. Mahal ko, ipatawarin mo na ako. Hindi na talaga ako uulit. Ako na rin ang magdidisiplina sa anak natin. Mamimirmi na kami dito sa bahay. Talagang mamimirmi na kayo dito. Hindi na kayo pupunta sa gubat. Nay, paano na po yung pagkain namin? Ay matuto kang mag-alaga ng mga hayop kung gusto mong kumain ng sariwang karne. Kung ayaw mong magbanat ng buto, Daniel, magutom ka. Mula ngayon, hindi na kayo pupunta sa gubat. Naintindihan niyo ba? Sumagot kayo. Hindi na talaga, mahal ko. Promise,
hindi na kami babalik doon. Uy, sumagot ka anak. Mangako ka sa nanay mo na hindi na tayo babalik doon. Saka, hindi na talaga tayo babalik. Delikado na kasi doon, di ba? Ay nako, sige na nga po. Pangako nay, hindi na po ako sasama kay tatay. Hoy, mali yung sinasabi mo Hindi yon. Kapag po sumama ako sa inyo, napapahamak ako lagi Ikaw na lang ang maiwan dito sa bahay, tay. Ako na lang ang didelehin siya ng pagkain natin. Wala nang aalis sa bahay na ito. Sa oras na tumakas uli kayong dalawa, huwag na kayong babalik dito. Naintindihan niyo ba? Kalimutan niyo na lang ako kung puro sarili niyo lang ang iniisip ninyo. Sumang-ayon na lang ang mag-ama sa kagustuhan ni Aling Hilda para matapos na agad ang parusa nito sa kanila. Nang tumayo sila sa pagkakaluhod ay halos hindi nila mabuhat ang sarili dahil sa mga lapnos na kanilang natamo. Pumasok agad si Daniel sa kanyang silid at hindi na lumabas kinagabihan. Samantala, habang dinidilaan ni Mang Agustin ang kanyang mga sugat ng gabing yun, seryoso niyang kinakausap ang asawa habang nagsusuklay ito ng buhok sa harap ng salamin. Mahal, napasobra naman yata ang parusa mo kanina. Ayos na yung lumuhod kami sa munggo pero alam mong ikamamatay namin ng asin. Di ka na naawa sa anak mo. Sana ako na lang ang pinarusahan mo. Matigas ang ulo niyong dalawa Nasa gubat lang kami. Nanguhuli kami ng hayop na iuuwi sana para sa'yo. Para mawala yung galit mo. Kaya lang, wala kaming nakuhang hayop May kumuha kasi ng mga huli sa bitag namin. Basta, wag na kayong babalik sa gubat. Delikado na ang gubat sa ngayon. Pinamumugaran na nga ng mga asong na di hamak na mas malakas kaysa sa inyong dalawa. Gagawin lang nila kayong puno ng saging na pinagsusuntok. Ala, paano mo nalaman yon, mahal? Kanina lang namin nalaman nyo kasi may matandang aswang kaming nakilala sa gubat. Isa akong manunugis ng aswang, Gusting. Alam ko kung saang baryo sumasalakay ang mga aswang. Alam ko kung saang gubat sila nagtatago. Matagal na rin akong hindi nakakakita ng aswang dito sa Capiz, maliban sa inyong dalawa ng anak mo. Nagtagumpay ang grupo namin na itaboy ang mga aswang noon. Pero ngayon, bumabalik na sila. Kaya ko kayo hinihigpitan na dalawa dahil ayaw kong madamay kayo sa oras na magsimula na uling magronda ang grupo. Ay, kaya pala. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin niya? May alam ka na pala. Abala ka kasi sa paninilip ng mga babaeng naliligo sa ilog, hinayupak ka. Hindi Kapag nahuli-uli kita na naninilip, isusubsub talaga kita sa mga babaeng yan. Tatanggi ka pang damuho ka. Baka gusto mong haplasan kita ng dinikdik na bawang. Naku naman, mahal. Hindi na nga talaga ako uulit. Huwag ka nang magalit dyan, no? Ikaw na lang ang sisiliban ko. Pangako yan. Hay, siraulo ka talaga. Pati ako'y mamanyakin mo. Kinabukasan, maagang umalis si Aling Hilda para magtinda ng asin at bawang sa palengke. Nang makaalis ang asawa, ay napansin ni Mang Agustin ang anak na hindi pa lumalabas ng kanyang silid. Nag-aalala siya na baka malala ang mga sugat na nakuha ng binata mula sa asin. Kinatok niya ang pinto ng silid nito at kinumusta ang anak. Pero nagtataka siya dahil walang sumasagot mula sa loob. Nagpasya na siyang buksan ang pinto at doon niya nalaman na wala na ang kanyang anak sa loob ng silid. Wala namang ibang pupuntahan si Daniel kundi sa gubat kaya lalo siyang nag-alala. Pagdating sa gubat ay nagpalit na siya ng anyo bilang aswang na bulaw-bulaw. Mas mabilis ang kilos niya sa ganong anyo dahil kalahating ahas at kalahating tao ang kanyang itsura. Ang ibabang katawan niya ay sa ahas at ang itaas naman ay sa tao. Ang ulo niya ay katulad din ng ahas pero ang muka ay sa tao. Binisan niya ang paggapang at panay ang linga sa paligid para makita ang anak. Pinatalas niya ang kanyang pangamoy dahil hindi gaanong malinaw ang kanyang paningin kapag maliwanag ang paligid. Hindi kagaya paggabi, mas malinaw ang kanyang paningin kapag madilim. Ilang minuto na niyang sinusuyod ng gubat para mahanap ang anak.
pero hindi pa rin niya makita. Hanggang sa makarinig siya ng grupo ng mga kalalakihan na tuwang-tuwa habang nag-uusap-usap. Mabilis niyang binago ang itsura mula sa pagiging aswang ay nag-anyong normal na ahas na lang siya at nagmanman. Sa pakikinig niya sa usapan ng mga lalaki ay nalaman niyang ang isa sa kanila ay si Mang Lucio. Ang lalaki na sinasabi ni Lola Delia na pinuno ng mga aswang na daghamon. Bagya siyang napatras dahil nakaramdam siya ng takot nang makilatis ang lalaki. Sa itsura pa lang ay matapang at mabagsik na ito. Iniutos nito sa mga kasama na tingnan pa ang mga bitag kung may hayop na nasilo. Tuwang-tuwa ang mga kasama nito dahil may mga hayop na naman silang nakuha nang walang kahirap-hirap. Pero mas ikinagulat ni Mang Agustin nang biglang lumabas mula sa damuhan ng anak niyang si Daniel. Galit na galit ito habang kinakausap si Mang Lucio. Ibalik niyo ang mga hayop na yan! Sa amin yan! Sino ka? Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan, ha? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Lucio. Sa akin ang teritoryong ito. Wala kang pag-aari dito. Matagal na kami nangangaso dito. Kailan ka lang dumating tapos aangkinin mo na yung gubat? Ha! Matapang na binata. Gusto kong ugali mong yan, ha? Nakikita mo ba ang marka sa mga puno? Katibayan niyan na itong gubat ay teritoryo ko at walang pwedeng manghuli ng hayop dito kung hindi kami lang. Hindi ka pa natatakot sa akin? Marahil hindi pa nakakarating sa iyo ang balita tungkol sa katapangan ko. Pwes, ipapakita ko sa iyo ang bagsik ko para magkaroon ka ng takot sa akin. Hindi mo ito teritoryo at wala kang marka na iniwan sa mga puno. Mukhang nananaginip ka ng gising Manong? Oh, wala ba? Tingnan mo ang mga puno. Nagulat si Mang Lucio nang tingnan ng isang puno na nilagyan niya ng markang X. Nawala na nga ang markang inilagay niya dahil binalatan ng puno. Tiningnan din niya ang ibang mga puno. Lahat ng markang inilagay niya ay tinanggal. Tumawa ng malakas si Mang Lucio. Naramdaman naman ni Mang Agustin ang kanyang takot nang marinig ang tawa na yon. Sira na yata ang tuktok ng anak ko. Binalatan niya ang mga puno para lang tanggalin ang marka. Mahusay nga ang ginawa niya. Kaya lang mas delikado na ngayon ang buhay niya. Mukhang nagalit niya ng gusto yung lalaking yon. Yari na. Hindi talaga nag-iisip tong si Daniel Mahusay ang ginawa mo, binata. Binalatan mo ang katawan ng puno para maalis ang marka. Gusto ko ang katalinuhan mong yan, ha? Pinahanga mo ko. Hindi mo ito teritoryo. Ibalik mo ang mga hayop na yan. Sa amin yan. Gumawa kayo ng sarili niyong bitag o kaya manghuli na lang kayo ng mga hayop. Sa laki ng katawan niyo, marami kayong mahuhuli. Bakit hindi natin pag-usapan ito ng maayos? Kung papayag kang umanib sa aking pangkat, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking huli. Papayagan din kitang mangaso ng malaya. Kahit anong oras mo gustuhin, dito sa teritoryo ko. Dahil ang teritoryo ko ay magiging teritoryo mo na rin. Ano? Ayaw mo pa ba yan? Bukod pa dyan, hindi ka magagawang apihin o takutin ng ibang mga aswang kapag nalaman nilang isa ka sa aking mga alagad. Katatakutan ka rin nila. Hindi ako nagpapasakop sa kahit na sino. Ang masasabi ko lang, babawiin ko ang para sa akin. Matapang talaga ang isang ito, ha? Sige, bibigyan kita ng pagkakataong kalabanin ako. Kapag natalo mo ko, papayagan kita na manghuli ng mga hayop dito sa gubat. Ibibigay ko rin ang kalahati ng mga hayop na nakuha ko ngayon. Pero kapag natalo ka, gagawin kitang alipin. Wisit, ano bang gagawin ko? Hindi ko pa naman naturuan si Daniel ng pakikipaglaban. Dihado siya. Dapat umatras na lang siya. Pinapairal kasi ang katigasan ng ulo ng batang to. Hindi sila pwedeng maglaban. Wala naman siyang laban sa lalaking yun Mukhang isang mandirigma ang Lucio na yun. Wala siyang binatbat sa lalaking yon. Pinilit ni Mang Agustin na malapitan ng kanyang anak habang nasa anyong ahas siya. Pero kahit anong tawag niya dito, ay hindi siya pinapansin ni Daniel.
Hindi rin ito naririnig ang pagtunog ng ahas niya. Maya-maya ay nakita niya ang anak na nag-anyong bulaw-bulaw na. Napapikit na lang si Mang Agustin nang sugurin niya si Mang Lucio. Naglaban ang dalawa pero dahil walang karanasan si Daniel sa pakikipaglaban, ay palagi siyang natutumba sa isang suntok lang ni Mang Lucio. Kada bagsak ng binata sa lupa ay tumatawa naman ng malakas ang kalaban nito. Dahil doon ay lalong napikon si Daniel sa lalaki. Sumugod ito ng galit at hindi na nag-iisip sa kahihinatnan. Sinubukan niyang tuklawin ng lalaki pero kaagad namang nakaiwas. Hinampas din ni Daniel ang lalaki gamit ang buntot niya, pero nahawakan agad ito ni Mang Lucio. Ipinilupot sa kanyang braso ang dulo ng buntot ng binata, saka siya hinigit. Hinatak siyang paitaas at saka pinaikot-ikot sa ere. Pagkatapos ay binitiwan siya kaya tumilapon si Daniel sa malayo. Nagmamadali namang pinuntahan ni Mang Agustin ang anak. Nakita niya itong nakabulagta sa lupa. Nasaan yung tao na si Daniel at hirap na ibangon ng katawan. Mabilis na nagsatao si Mang Agustin at kaagad na nilapitan ng anak. Daniel, anak, tama na yan. Huwag ka nang lumaban sa kanya. Mabangis siya. Mandirig ba ang taong yon? Tama na. Masasaktan ka lang. Halika na. Tumakas na tayo habang hindi pa sila nakakapunta dito. Tay, kanina pa po ba kayo? Medyo lang. Pero nakita ko ang naging laban ninyo. Huwag ka nang lumaban pa. Wala ka namang alam sa pagkikipaglaban eh. Umuwi na tayo. Malalagot na naman tayo sa nanay mo. Hindi pwede, tay. Inangkin na niya ang gubat. Sana tayo mangunguha ng mga hayop. Masyado siyang sakim. Nag-ahari-harian siya kasi walang matapang na lumalaban sa kanya. Hindi mo naiintindihan, anak eh. Ang tapang ay hindi lang nakukuha sa pakikipaglaban. At hindi porke sumuko ka, talunan ka na kagad. Tay, hindi pa nga po tayo lumalaban at hindi pa tayo natatalo. Sumusuko ka na kaagad. Hindi katapangan ang ginagawa niyo eh. Lumama ka naman po. Marami pang paraan para magkaroon ng pagkain. Hindi lang ito ang gubat na may mga hayop, Daniel. Pero ito ang gubat na malapit sa atin, tay. Dito na ako lumaki. Tapos siya kadarating lang niya, aangkinin ang buong lugar na ito. Hindi pwede. Napakatigas talaga ng ulo mo naman. Nagtatalo pa sila nang marinig ang boses ni Mang Lucio. May bago itong pinagkakatuwaan. Muling nagsaa sa mag-ama at saka nagtago sa damuhan. Tiningnan nila kung sino naman ang pinagdidiskitahan ng lalaking daghamon. Nakita nila ang isang aswang na lalaking halos isubsob na ang muka sa lupa dahil sa pagmamakaawa sa buhay niya. Pero tumawa lang ng tumawa si Mang Lucio. Habang nagmamakaawa ang lalaking aswang, ay lalong naiirita si Mang Lucio dahil ayaw niya ng isang duwag na lalaki. Hindi ito nagdalawang isip sa ginagawa. Dinukot pa niya ang puso at atay ng aswang sa kakinain. Pagkatapos ay ibinigay niya sa mga kasama ang natirang karne ng lalaki. Tuwang-tuwa namang pinagsaluhan ng mga aswang ang kaawa-awang biktima. Maya-maya ay narinig ng mag-ama ang malakas na boses ni Mang Lucio na pumainlan lang sa paligid. Alam kong may mga aswang pa sa paligid. Pamutit na kamasit kayo sa aking ginawa. Nakita niyo ba yon? Pinatay ko ang isang walang kwentang aswang. Matakot kayo sa akin. Hindi niyo ako mapipigilan. Kung sa tingin niyo, kayo ang nagmamay-ari ng gubat na ito, bakit hindi niyo bawiin sa akin? Paano niyo ba mababawi? Kailangan niyo lang ako matalo. Kaya nga lang wala pang ipinapanganak para talunin ako. Sa binatang matapang kanina, alam kong nasa paligid ka lang. Binibigyan pa kita ng pagkakataon na magdesisyon. Gusto mo bang maging kakampi ko o kaaway? Ha? Kahit kailan, hindi ako kakampi sa aswang na lumalapas ng kapwa-aswang. Sa susunod, akong pipili sa kanya at paduduguin ko ang bibig niya hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Hoy, tumahimik ka nga. Baka mamaya ay marinig ka niya. Kapag naramdaman niya kung saan tayo nagtatago tapos na ang buhay natin. Binata! Dahil sa katapangan ay pinakita mo kanina sa akin,
iiwanan kita ng gantimpala. Sa'yo na itong isang hayop na nakuha ko. Sa susunod na pagkikita natin, siguro naman ay nakapagpasya ka na. Alam kong matalino ka. Makakapagpasya ka ng tama. Pero kung balak mo kung gawing kaaway, magpalakas ka ng gusto para naman medyo tumagal ang laban natin, ha? Pagkasabi noon ay ibinagsak ni Mang Lucio sa lupa ang isang malaking baboy ramo. Sa kanya inaya ang mga kasama na umalis sa lugar. Gigil na gigil naman sa galit si Daniel habang inihahatid ng tingin ng lalaki. Nang makaalis na sila, ay saka lumabas mula sa pinagtataguan ng mag-ama. Nagsatao na sila nang lumapit sa baboy ramo. Pinagsusuntok ni Daniel ang baboy kahit wala na itong buhay. Doon niya ibinuhos ang galit. Tama na yan, anak. Patay na ang baboy. Huwag mong durugin ang laman. Hindi na yan magiging masarap. Tara na, umuwi na tayo. Ako na magpapasa ng baboy ramo. Hindi ka ba nagagalit sa kanya, Tay? Bakit nanood ka lang? Bakit hindi ka po lumaban? Para saan? Gusto ko ang tahimik na buhay, anak. Ayaw ko nang lumagay sa gulo. Hindi ka naman lalagay sa gulo eh. Saka hindi naman masama na ipaglaban ng tama. Sa tingin mo ba kapag nilabanan mo siya at natalo siya, matatapos na doon ang lahat? Hindi, Daniel. Doon palang sisiklab ang labanan na walang katapusan. Nakikita ko ang ugali ng halimaw na yon. Hindi siya papayag na may makatalo sa kanya. Lalo lang siyang mag-aasik ng karanasan kapag may isang tumapat sa kanyang tapang at lakas. Hindi ka na matatahimik. Kaya piliin mo na lang ang tahimik na buhay, anak. Yung asong na nilapa niya, hindi ka ba naawa sa kanya? Pinatay siya kahit nagmamakaawa siya sa buhay niya. Nagpunta lang siya sa gubat para maghanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Pero ngayon, hindi na siya makakabalik sa kanila. Paano ng pamilya niya? Kung tumakas siya kanina, hindi sana siya namatay. Puro kaduwagan lang ang nasa isip mo, Tay eh. Tama ka nga, mas matapang si nanay kaysa sayo. Kaya ba pinili mo siyang mapangasawa dahil alam mong kaya kanyang protektahan? Nagtatago ka lang ba sa likod niya? Anong sinabi mo? Kahit kailan, hindi ko ginamit ang nanay mo para pagtaguan. Sinusunod ko siya dahil tama siya. Kung mananahimik lang tayo, hindi tayo malalagay sa gulo. Duwag lang ang nagdidesisyon ng ganyan. Nag-igtingan ng bagang ni Mang Agustin sa sinabi ng anak. Gusto na niya itong saktan pero nagpigil siya ng galit. Maigpit niyang ikinuyom ang kamao pero maya-maya ay pinakalma rin ang sarili. Hindi na niya pinansin ang anak. Binuhat niya ang baboy ramo sa kainaya si Daniel na umuwi na. Tahimik sila at hindi nakikibuan habang naglalakad. Ramdam niya naggalit pa rin ang kanyang anak. Alam niyang hindi na maaalis kay Daniel ang galit kay Mang Lucio. Hindi na rin niya ito magagawang pigilan sa pagpapasya na gagawin. Dahil nasa hustong edad na si Daniel. Pero gumapang ang takot kay Mang Agustin para sa kanyang anak. Naisip na lang niyang bantayan ito at pigilan sa masasamang balak hanggat kaya niyang gawin. Pagka-uwi nila, naabutan nila si Aling Hilda na nagsasalok ng asin sa tapayan. Napatigil ang ginang sa ginagawa nang mapansin sila nito. Sinuyod ni Aling Hilda ng tingin ng katawan ng mag-ama mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ni Mang Agustin ang galit sa mga mata ng asawa. Pero hindi nagsalita si Aling Hilda. Isinarado nito ang tapayan matapos mapuno ng asin ang timbang dala. Pagkatapos ay pumasok na ito sa bahay. Pumasok na rin ang mag-ama sa loob. Inilapag ni Mang Agustin ang baboy ramo sa ibabaw ng mesa sa kusina at nagsalita na parabang walang masamang nangyari sa gubat. Mahal, nakahuli ng malaking baboy ramo ang bitag na ginawa namin ni Daniel sa gubat. Tignan mo, mataba ito. Tsak na masarap ang karne nito. Ang tagal niyo nang nanguhuli ng hayop sa gubat pero ngayon lang umuwi ang anak mo na maraming iniindang sakit. Puro pasapa ang katawan. Gaano ba kalakas ang baboy ramo na yan? Nako, hindi mo lang alam, mahal.
nahirapan talaga kami na hulihin to. Sa gigil nga ng anak mo pinagsusuntok pa kahit patay na ang baboy. Inawat ko na nga lang siya. Dadaling ko na nga sa likod para makatay. Habang binubuhat uli ni Mang Agustin ang baboy, nanginginig lang kami niya dahil sa takot. Hawak ng asawa ang isang timbang asin. Sanay na siya na kapag galit ito ay bigla na lang siyang sinasabuyan ng asin. Pero nang sandaling yun, tahimik lang si Aling Hilda. Hindi kumibo hanggang sa makalabas sa kusina si Mang Agustin. Lalong gumapang ang takot sa dibdib niya nang makalabas ng bahay. Alam niyang mas galit ang asawa kapag ganong tahimik na ito at hindi nananakit. Nanginginig lang kami niya habang tinitilad ang baboy. Sariwa ang karne nito na nagpapatakam sa kagayan niyang aswang. Pero dahil sa takot niya sa asawa at nasabayan pa ng pag-aalala sa anak, nawalan siya ng gana sa karne. Pagkatapos niyang linisin ng baboy ay pinakuluan niya ang kalahati nito. Ang sariwa naman ay ang hapunan nilang mag-ama. Hanggang sa hapunan ay naging tahimik sila. Nakatuon lang sa pagkain ng asawa niya at hindi man lang tumitingin sa kanilang mag-ama. Habang si Daniel naman ay nakatitig lang sa sariwang karne na nasa harapan niya. Hindi ito ginagalaw ng anak. Malalim ang iniisip nito. Sa unang pagkakataon, naging ganon katahimik ang kanyang pamilya habang kumakain. Bigla siyang nanibago. Anak, hindi ka ba kakain? Di ba gusto mo ang sariwang karne ng baboy ramo? Wala po akong gana. Ikaw na lang po kumain yan. Hindi mo dapat ginaganyan ng grasya. Kapag nagtampo yan, mahihirapan kang maghanap ng ganyan. Mahihirapan po tayo makakuha ng hayop sa gubat kapag may isang siraulong naghahari-harian doon. Wala na talaga tayo mapapala. Ano pag sinasabi mo? Tumahimik ka nga. Baka kung anong isipin ng nanay mo. Ay, wag mong pansinin ng anak mo, mahal ha. Kanina kasi sa gubat, meron kaming hindi nakaunawaan na aswang. Kinuha kasi ng walang paalam yung nahuli naming hayop sa bitag. Medyo swapang ang aswang na yun dahil mabait tayo, pinagbigyan na lang namin. Di ba sabi mo, lumayo kami sa gulo. Kahit nasa gubat kami, sinusunod namin ang mga sinasabi mo. Ganon kami kabait ng anak mo Ganon ba? Sa sobrang kabaitan ninyo, nabugbog ang anak mo. Ha? Nako, dahil yan sa panguhuli ng baboy ramo. Nagwala kasi ang baboy habang inaalis namin sa bitag. Malit na bagay lang yon. Huwag mo nang alalahanin. Nawala ang peking ngiti ni Mang Agustin nang itarak ng asawa ang kutsilyo sa lamesa. Iniiwas din niya ang tingin dahil matalim nang tumitingin ang asawa niya. Tumayo naman sa pagkakaupo si Daniel at pumasok na sa kanyang silid. Nang makalis ang anak, saka nagsalita ng mas seryoso pa si Aling Hilda. Anong klaseng hayop ang naghahari-harian sa gubat, Gusting? Ha? Wala yon. Huwag mo nang isipin yon. Tinatanong kita habang hindi pa sumasagad ang galit ko. Mamili ka ng lalapnos sa katawan mo. Asin o dinikdik na bawang? Ala naman. Huwag naman ganon. Kung ayaw mong malapnos, magsalita ka na. Huwag na tayong pumasok sa gulo, Hilda. At tatanda na tayo. Turuan na lang natin si Daniel na mamuhay ng simple at tahimik. Huwag na tayong sumali sa sigalot ng mga aswang sa gubat. Kung ganon, meron ngang nangyayaring hindi maganda doon. Marami na bang aswang ngayon na naglipa na sa gubat? Bumalik na ba silang lahat? Mahal ko. Sumagot ka! Ay nako, oo na. Merong dayong aswang na naghahari-harian ngayon sa gubat. Pero hindi sila mga aswang na nakasagupan natin noon. Mga bago sila. Pero matatapang din. Huwag na tayo uling pumasok sa gulo. Papayak na natin sila. Total sa gubat lang naman sila ng gugulo at nananakot Kapag hindi sila napalaya sagad sa gubat, sa oras na maubos sa mga hayop doon,
Sa tingin mo, saan na sila pupunta? Dito sa baryo, hindi ba? Magsisimula na naman silang mambiktima ng mga tao sa lugar na ito. At hindi ako papayag. Hilda, Habang hindi pa sila tumatawid sa gubat, dapat na silang itaboy palayo. ay nako. Ito na nga ba yung kinatatakot ko eh. Malalagay na naman sa gulo ang buhay natin yan. Ay nako. Malalim na ang gabi at hindi pa rin dalawin ng antok si Mang Agustin. Pabaling-baling siya sa higaan kaya naiinis na rin ang kanyang asawa. Bumangon uli si Aling Hilda at pumunta na lang sa kusina para magkape. Sumunod naman si Mang Agustin sa asawa. Pagdating sa kusina, narinig nilang may maingay sa likuran ng kanilang bahay. Lumabas si Mang Agustin para tingnan kung sino ang naroon. Nakita niya ang anak na nag-iinsayo sa pakikipaglaban ng mag-isa. Sinusuntok nito ang katawan ng puno ng mangga. Tahimik lang na nakamasid si Mang Agustin sa anak habang nag-iisip. Maya-maya ay tumabi sa kanya ang asawa at bitbit nito ang tasang may lamang mainit na kape. Kahit umuusok lang ang kape, ay nagagawa itong higupin ng asawa. Ibang klase ka talaga, no? Nagagawa mong higupin ng mainit na kape kahit bagong kulo ang tubig. Lumunok ka ba ng guwantes nung bata ka pa tapos naiwan lang sa lalamunan mo kaya hindi ka napapasok? Kaya nga tinitimpla ang kape sa mainit na tubig para inumin habang mainit pa. Hindi na kape pag malamig ng tubig. Ano ba nangyayari sa anak mo? Balak ba niyang patumbahin ang puno ng mangga? Baka nakakalimutan niyang dyan ko siya ay pinaglihi. Maganda ang alaala ng punong yan tapos papatayin niya lang. Eh, mana sa yung anak natin eh. Masyado siyang matapang. Kanina, nilabanan niya ang aswang na daghamon dahil kinuha ang mga hayop na huli ng bitag namin. Kaya lang, wala siyang panama sa lakas nun. Naisip siguro niyang palakasin ang katawan. Gustong labanan ng anak mo ang mga aswang na yon. Dapat lang na sa akin siya magmana. Mas kawawa siya kung sa'yo magmana. Wala kang katapang-tapang sa katawan. Grabe ka naman sa akin. Hindi naman kaduwagan ang umiwas sa gulo. Nakipaglaban ng anak mo sa aswang na yon. Anong ginawa mo? Ha? Nanood ka lang? Pinabayaan mo ang anak mo na masaktan? Eh, hindi naman siya ganon. Inawat ko naman siya eh. Napatras si Mang Agustin nang makitang naningkit ang mga mata ng asawa. Inilapag na rin ito ang hawak na tasa ng kape sa lupa. Patakbo na siya nang biglang hawakan siya ng asawa sa buhok. Kinaladkad siya nito papunta sa puno ng mangga at saka inuntog ang ulo ng paulit-ulit. Walang hiya ka talaga. Napapahamak ng anak mo pero wala kang ginawa. Palagi na lang kaduwagan ang pinaiiral mo. Kapag aswang ang kalaban nyo, hindi ko kayo pipigilan na lumaban. Basta huwag nyo lang ibibisyo ang katauhan nyo sa mga taong tumutugis na mga aswang. Saka isa pa, kapag nalaman kong napahamak ang anak ko sa kapabayaan mo, ibuburo talaga kita sa tabayan na puno ng asin at bawang. Walang hiya kang lalaki ka. Aray ko naman, mahal. Tama na. Mababasag na ang bungo ko. Aray! Eh may babasagin ko talaga ang bungo mo. Kung hindi rin lang yan mapapakinabangan. Abay mas mabuti pang wasakin ko na lang ang ulo mo. Nay, ano pong ginagawa niyo ni tatay? Inagaan mo pa ako sa mangga. Doon na lang po kayong dalawa maglandian sa kabilang puno, oh. Huwag mo nang bigyan ng ideya ang nanay mo, Daniel. Tulungan mo ako. Ang sakit na ng ulo ko eh. Ay nako kayo talaga, oh. Nakahinga ng maluwag si Mang Agustin dahil huminto na ang asawa sa pananakit sa kanya. Nagseryoso na uli si Aling Hilda na kausapin ang anak. Nakita pa nito na dumudugo na ang kamao ni Daniel dahil sa kakasuntok sa puno ng mangga. Daniel, bakit ka namang galit na galit sa puno ng mangga? Kapag napatay mo yung puno na yan, ikaw ang ibabaon ko dyan. Nay naman, pinatitigas ko lang po ang mga buto ko para tumibay. Ayoko pong maging talunan. Gaano ba kalakas ang nakalaban mo? Parang galit na galit ka yata sa kanya. Ang sama po niya kasi. Nilapa niya ang ibang aswang.
Wala siyang kinikilala kung hindi ang sarili lang niya. Tapos, inaalipin niya pa ang mga aswang na umaanib sa kanya. Dahil doon kaya gusto mo siyang kalabanin? Kapag po walang lumaban sa kanya, hindi matatapos ang kasamaan niya. At sa tingin mo, ikaw ang tamang aswang nakakalaban sa kanya. Ganon ka na ba katapang? Mukhang hindi pa malalim ang pinaghuhugutan mo ng dahilan para labanan siya. Kung ganyan lang, hindi ka mananalo sa kanya. Init lang ng ulo at galit sa kanya ang rason mo. Ang tingin ko sa iyo, isa ka pa rin bata na nagalit dahil inagawan ng huling hayop. Tigilan mo ng pag-iinsayo at matulog ka na. Walang saysay ang ipinaglalaban mo. Pero Nay, Bata ka pa, Daniel. Hindi mo pa alam kung ano talaga ang buhay. Mamuhay na puro kalokohan ang itinuro sa iyo ng tatay mo. Tapos susuong ka sa labanan ng walang kahit na anong alam at dahilan. Mas mabuti pang huwag ka nang bumalik sa gubat. Mag-alaga ka ng maraming hayop para may makain ka. Ang gubat, ipaubaya mo na sa kanila. Bakit naman ako nadamay dyan? ganun na lang po yun. Nakita ko sa mismong harapan ko ang paglapa niya sa aswang na yun. Kikilos ba tayo kapag isa na sa atin ang nasa panganib? Papayagan lang kitang gawin ang gusto mo kapag natalo mo sa laban ng tatay mo. Si tatay? Napakaduwag niyan eh. Laging umaatras sa laban. Paano ko siya lalabanan? Bakit? Nakita mo na ba kung paano lumaban ng tatay mo? Hindi pa, di ba? Naku po, ang mag-inang ito. Mukhang pinagkakaisaan ako Yari na. Dapat makaalis na ako dito. Mula ngayon magkukulong na ako sa kwarto. Dahil alam ni Mang Agustin na siseryosohin ng anak ang sinabi ng asawa, sineryoso din niya ang pagkukulong sa kwarto. Pero nang makaramdam siya ng gutom, di niya ito matiis kaya nagpa siyang lumabas ng bahay. Ayaw niyang pumunta sa gubat kaya sa ilog na lang siya nang huli ng mga isda. Ilang minuto na siyang abala sa panguhuli ng isda nang may maramdaman siyang dumating. Hindi ito ordinaryong tao dahil sa amoy nito. Kagad siyang napalingon at nakita ang matandang gambunan na iniligtas nila sa bundok. May kasama itong ilang mga kalalakihan. Nandito ka rin pala, lalaki. Lola Delia, ano po ginagawa niyo rito? Hindi kami makapanghuli ng mga hayop sa gubat, kaya naisipan namin dito na lang sa ilog. Pwede ba kaming manguha ng isda? Ay, oo naman. Sige lang po. Wala naman pong nagmamay-ari sa ilog Lahat ay pwedeng mangisda dito. Dahil po sa lusyon na yun mukhang mamamayat ang mga aswang. Ano po? Oo nga. Kumusta ka na? Yung anak mo, bakit hindi mo yata kasama? Ay, nako. Ang batang yon. Mahilig po talagang magligalig. Ganun ba? Napag-isipan mo na ba ang inaalok ko sa'yo? Po? Ang alin po doon? Wala po kong matandaan Dumarami na ang mga pinapatay ng aswang na si Lucio. Marami na rin siyang binibihag ng mga aswang. Pinahihirapan niya at ginugutom. Ginagawa niyang pagkain ng mga yon. Ang balita ko pa, ang ibang mga aswang na umanib sa kanya, naging masasamang aswang na rin. Natuto na rin maghari-harian at nanggigipit na rin ng mga kapwa aswang. Hindi ka ba nag-aalala na baka isang araw ang pamilya mo naman ang puntiryahin niya? Kaya nga po hindi na kami nagpupunta sa gubat para hindi na kami makisawsaw sa gulo. Mas gusto po namin ang mamuhay ng simple lang. Ayoko pong ilagay sa kapahamakan ng pamilya ko. Naiintindihan naman kita. Pero hindi sa lahat ng oras ay ligtas ang pamilya mo. Hindi rin palaging sa gubat iikot ang grupo ni Lucio. Kapag wala na silang makuhang hayop sa gubat, sa tingin mo, ano na ang susunod nilang gagawin? Hindi ko po alam. Huwag ka nang magmaang-maangan at magbulag-bulagan, lalaki. Kung gusto mong iligtas ang pamilya mo, gumawa ka ng paraan para maging ligtas sila ngayon pa lang, kesa magsisi ka sa huli. Sige, iiwan na kita. Kapag nakapagpasya ka na, alam mo kung saan ako pupuntahan.
Inihatid pa ni Mang Agustin ng tingin na matanda kasama ang grupo nito nang umalis sila. Pagkatapos ay napaupo siya sa malaking bato at saka nag-isip. Maya-maya ay bumalik na uli siya sa panguhuli ng mga isda. Nang mapuno na niya ang baging natuhugan ng isda, ay umuwi na rin siya. Naabutan niya sa kusina ang anak na kumakain ng sariwang karne. Nagpunta ka sa gubat? Opo, Alam mong delikado doon tapos nagpunta ka pa rin. Paano kung naabutan ka na naman ni Lucio doon? Hindi ka basta-basta makakatakas sa kanya. Anak, huwag ka nang babalik doon ng mag-isa, naiintindihan mo ba? bakit po? Kapag ba gusto kong pumunta ay sasamahan niyo ako? Mag-aalaga na tayo ng mga hayop mula ngayon. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa gubat. Sa tingin niyo po ba, kapag wala nang mahuli si Mang Lucio na hayop sa gubat mag-aalaga na lang din siya ng mga hayop? Anong gusto mong sabihin? Darating po ang araw, susugurin niya ang mga baryo natin. Maghahasik ng lagim at takot sa mga tao. Uubusin niya ang mga alagang hayop ng mga taga rito. At kapag wala nang makuha, tao na ang lalapain nila. At pag dumating yon, manunood ka pa rin po ba? Tatakas? Magtatago? Kapag natuto kang lumaban, sa tingin mo ba ay magagawa mo siyang talunin? Hindi po. Pero ang malaga, natuto akong lumaban. Palagi akong pupunta sa bundok para doon mag-ensayo. Hindi ako pwedeng mag-ensayo dito sa atin dahil hindi ako makakapagpalit ng anyo. Sa gubat lang pwede. Abay, nasisiraan ka ba ng ulo? Ang sabi ni nanay, kapag daw natalo kita sa laban, ahayaan niya ako sa gusto ko. Napapaisip nga po ako gaano kaya kalakas ang tatay ko? Tumigil ka na. Walang patutunguhan ng mga sinasabi mo. Nang sumunod na araw, nababagabag na si Mang Agustin dahil palaging umaalis ng bahay ang anak niya tuwing gabi. Umaalis ito sa oras na sila ay tulog na mag-asawa. Kaya isang beses, sinundan niya ito. Nalaman niyang tinutuo ng anak ang pag-iensayo sa gubat. Mula sa di kalayuan ay pinanood niya ito. Nakaramdam siya ng tuwa dahil malaki na ang ipinagbago ng anak. Lumakas na ito at mas naging matibay ang buto. Ilang oras din niyang pinanood ng anak sa pagsasanay. Nang magpahinga ito ay saka siya lumapit. Anak, malaki na ang pagbabago ng kakayahan mo ngayon Talagang tumatapang ka na. Tay, kanina pa po ba kayo dyan? Ano pong ginagawa niyo dito? Yan ang kulang sa'yo. Masyado mong itinutuon ang sarili mo sa pag-iinsayo kaya hindi mo napapansin ang paligid. Mukhang malakas ka na. Ang dapat mo naman pag-aralan ay kung paano patalasin ang pakiramdam, ang pandinig at ang paningin. Sa sinasabi po niyong yan parang gusto na ninyo akong sanayin Naisip ko, hindi man kita payagang lumaban kay Lucio. Kailangan mo pa rin maging malakas para may pagtanggol mo ang sarili mo. Hindi pwedeng maging talunan ka lang. Ayaw kong makita kang binubugbog lang ng iba. Pero ayaw ko ring abusuhin mo ang iyong lakas at mabulag ka sa kakayahan mo hanggang sa maging katulad ka na rin ni Lucio. Ano po? Hindi po, no? Hindi ako magiging katulad niya. Siyempre, sa ngayon, ganyan ang sasabihin mo. Pero ang paligid, hindi natin alam kung kailan tayo matutukso. Dapat maging matalino ka sa pagpapasya. Dapat maging matuwid ka at ipaglaban lang ang tama. Hindi ka pwedeng masilaw ng kapangyarihan at lakas. Hindi ko po yung gagawin, Tay. Ang gusto ko lang, makapagligtas ng buhay. Lahat naman tayo ang gusto ay mabuhay dito sa mundo, di ba? Pero si Mang Lucio, sinosolo niya kasi ang kagustuhang yon. Wala siyang pakialam sa iba. Nakakaawa ng mga aswang na pinapatay niya. Nung nakaraan, pumatay na naman siya. Wala akong magawa kasi alam kong kulang pa ako sa lakas. Pero nagagalit ako sa sarili ko.
Hindi ko siya nagawang tulungan. Sige anak, dahil nakikita kong mabuti naman ang dulot ng kagustuhan mong maging malakas. Mula ngayon ay sasanayin na kita. Po? Talaga po? Oo, Yun! Salamat po, Tay! Nang gabing yun, inaya na niya ang anak para makapagpahinga ng mabuti. Sinabi niyang sa susunod na gabi ay magsasanay na silang dalawa. Walang mapaglagyan ng tuwa si Daniel dahil matagal na niyang gustong maging mahusay sa pakikipaglaban. Pero palagi siyang pinipigilan ng ama. At ngayon ay nakuha na rin niya ang kanyang gusto. Nang sumunod na gabi, inantay muna nilang makatulog ang ina ni Daniel bago sila umalis. Masyadong madilim ang gubat dahil walang buwan. Sinanay ni Mang Agustin ang anak kung paano mapapalakas ang paningin sa dilim ng hindi nagsasaaswang. Sinimulang atakihin ni Mang Agustin ang anak. Paiba-iba siya ng direksyon kaya hindi malaman ni Daniel kung saan siya susugod. Dahil madilim, panay lang ang tanggap niya sa mga suntok ng ama. Paulit-ulit siyang bumabagsak sa lupa. Sa tuwing bumabangon ay muli na namang sumasalakay si Mang Agustin. Halos mabugbog niya ang anak pero hindi pa rin ito nakakaganti sa laban. Maya-maya ay nanahimik si Daniel. Pinakinggan niyang mabuti ang paligid habang nakapikit. Dahil ang kanyang pandinig lang ang gumagana, narinig na niya ang lahat ng ingay sa paligid. Pati ang mahinang kaluskos na ginagawa ng kanyang ama ay kanyang naririnig. Nang malaman na niya kung saan ito naroroon, mabilis na umatake si Daniel. Pinaulanan niya ng mga suntok ang ama. Nasasalag naman agad ni Mang Agustin ang mga atake ng anak gamit ang kanyang mga braso. Pareho silang dumistansya ng mapagod. Humihingal sila habang humuhugot uli ng lakas. Ilang oras pa silang nagsasanay hanggang sa mapagod na talaga ang kanilang katawan. Nagpa siya ng magpahinga si Mang Agustin at nag-aya ng umuwi. ang bilis mong matuto anak ah. Bumibilis ka na rin. Mahusay. Tama nga po si nanay. Magaling kayong lumaban, Tay. Pero bakit po hindi niyo nilalabanan si Mang Lucio? Anak, palagi mong tatandaan, hindi porkit malakas ka ay may pagmamalaki mo na yon at ipangangalandakan sa iba. Pabayaan mo ang iba na tingnan ka bilang mahinang nilalang. Hindi naman yun kawalan sa'yo. Gamitin mo lang ang iyong lakas sa tamang pagkakataon. Nang makauwi ng bahay, sabay na silang pumasok sa kanilang silid. Pagkaupo ni Mang Agustin sa gilid ng higaan ay napahawak siya sa kanyang kanang braso. Ininda niya ang malakas na atake ng anak. Walang ya. Napuruan yata ang braso ko ah. Tumatanda na yata ako kaya ganon. Ay nako, itulog ko na nga lang ito. Kinaumagahan, narinig ni Mang Agustin ang asawa na nag-iingay sa kusina. Hirap na hirap siyang bumangon dahil sa sakit ng katawan. Pagkalabas niya sa kwarto, ay napansin din niya kagigising lang ni Daniel. Hirap din kumilos ang anak niya dahil sa sakit ng katawan. Ah, Hilda, bakit ka ba nagdadabog dyan? Ang aga pa kaya? Sino bang hindi magdadabog nito? Dalawa na nga kayong naiiwan dito sa bahay araw-araw hindi nyo pa rin nagagawa ang responsibilidad ninyo. Di ba sabi ko sa inyo, huwag hayaan na walang tubig ang mga drum. Side na side ang mga lalagyan ng tubig. Ano ba pinaggagawa nyo sa maghapon ha? Ay, kanang magalit. Hayaan mo't mag-iigib kami ni Daniel sa ilog. Anak, kunin mo ang mga galon. Halika na. Mag-igib na tayo. Po, masakit po kasi ang katawan ko, Tay. Ikaw na lang po, bukas na lang po ako. Ay nako, hindi pwede. Mayayari tayo sa nanay mo. Isipin mong pagsasanay mo ito. Saka isa pa, kapag sumakit ang katawan, kailangan ulitin para mawala. Tara na. Hindi po ba sumakit ang katawan niyo kagabi, Tay? Ako? Hindi ah. Napakadali lang ng pagsasanay na ginawa natin kagabi. Tara na, mag-igib na tayo. Sige, magbulungan kayo mag-ama. Siguraduhin yung hindi ko yan malalaman ha.
Pag-iigib na nga kami. Ano pang bulungan niya sinasabi mo dyan? Hindi na sila nagpalata na masakit ang kanilang katawan. Kinuha nila ang mga galon at isinakay sa kariton na ditulak. Habang nag-iigib sila sa ilog, ay halos hindi sila makagalaw dahil sa sakit na mga kalamnan. Natagalan sila bago bumalik sa bahay. Di pa sila nakakalapit ay nakita na nilang nagkakagulo roon. May ilang mga kalalakihan ang nasa labas ng kanilang bakuran na tila ba gustong pumasok sa kanilang bahay. Maya-maya ay nakita nilang lumabas ng bahay si Aling Hilda at may nakasukbit sa likod nito na gamit pang spray ng palay. Walang pakundangang inisprayan niya ng likido ang mga lalaking nasa labas ng kanilang bakuran. Biglang naglayuan ang mga ito at galit na umalis. Nang makaalis na ang mga lalaki, sinabuyan pa ni Aling Hilda ang buong paligid ng asin na nakaimbak sa kanilang tapayan. Sinabuyan din niya pati ang bubong ng kanilang bahay. Sa likod na ng bahay dumaan ang mag-ama at dali-daling pinuntahan ni Mang Agustin ang kanyang asawa. Mahal, anong nangyari? Sino mga lalaking yon? Ako nga ang dapat na magtanong sa inyo niyan. Sino ang mga lalaking yon? Ikaw na kausap nila eh. Bakit akong tatanungin mo? Hinahanap nila si Daniel. Mga aswang ang mga yon. Talagang sinusuong na kayo ng gulo ngayon. Kayo na ang hinahanap ng mga kapwa-aswang ninyo Anong atraso nyo sa kanila, ha? Baka tauhan sila ni Lucio. Nalaman na nila kung saan tayo nakatira. Hindi na nila tayo titigilan. Di mainam. Sila na ang lumalapit sa kamatayan nila. Hala, mahal. Huwag ka nang sumali sa gulo. At bakit? Tagapuksa pa rin ako ng aswang at hindi na yon mababago. Dati yon. Ang tagal ng panahon na hindi ka nakikipaglaban dahil matagal nang walang aswang dito sa lugar natin. Saka isa pa, hindi ka na kasing bata katulad ng dati. Pinalalabas mo bang mahina na ako, ha, Gusteng? Hindi mo ba nakita na napatras ko sila kanina? Mukhang wala ka ng tiwala sa kakayahan ko ngayon, Hindi naman sa ganun, mahal. Alam kong matapang ka. Ayaw ko lang na mapahamak ka pa. Sino na ang lalaban sa mga aswang ngayon? Alam na nila ang bahay natin dahil sa kakalabas niyong mag-ama. Pababayaan na lang ba natin sila na lusubin nila tayo sa sarili nating pamamahay? Nay, huwag po kayong mag-alala. Lalabanan natin sila. Bakit? Matapang ka lang, pero hindi ka pa ganun kalakas. Napabagsak mo na ba yung tatay mo sa laban? Po? Kagabi nga'y umuwi kayo na bugbog ang katawan. Halos hindi na ninyo mabuhat ang mga galon ng tubig tapos lalaban pa kayo sa mga aswang na yon. Huwag nga ninyo akong pinapatawa. Hala, mag-igip uli kayo. Punuin nyo ang lahat ng drum. Dali! Eto na nga. Makasigaw naman to. Bakit? Umaangal ka? Ako? Umaangal? Hindi Anak, dalian mo na. Isalin na natin sa drum ng tubig sa galon. Tapos bumalik ulit tayo sa ilog. Nag-igib ng paulit-ulit ang mag-ama, kaya mas nadagdagan pa ang sakit nila sa katawan. Nang matapos nilang punuin ang mga drum, napaupo na lang sila sa lupa dahil sa pagod. Maya-maya ay bigla silang nagpulasan ng umulan ng asin. Nagtago sila sa likod ng mga drum at saka napatingin sa langit. Nagulat sila sa biglang pagbuhos ng asin sa kanila. Nang igala nila ang paningin, nalaman nilang si Aling Hilda ang gumawa nun. Oh, mahal. Bakit ka naman nananaboy ng asin? Tinitingnan ko lang kung gaano kayo ka-alerto. Kulang pa ang bilis niya. Nahagip pa kayo ng asin ko. Mga lampa talaga kayo, Sige na, pumasok na kayo sa loob ng bahay at kumain na. Pagkain? Wow, sakto gutom na ako. Habang kumakain sila, biglang nagulat ang mag-ama nang sabihin ni Aling Hilda na sasanayin niya sa pakikipaglaban si Daniel. Bigla namang natuwa si Daniel sa sinabi ng ina. Pero kinabahan din siya dahil hindi niya alam kung anong pakikipaglaban ang alam nito. Nang hapon ding yon, pumunta sila sa gubat para sanayin si Daniel. Ngayon, ibigay mo ng 100% ang lakas mo, ha? Dapat maging alerto ka, Daniel. Nay, anong pagsasanay ba ang gagawin natin? Yari na.
Ako yata ang natatakot sa mangyayari Ano ba to, Tay? Hindi ko alam. Basta kinakabahan lang ako. Simulan na natin ang pagsasanay. Biglang nanlaki ang mga mata ni Daniel nang hugutin na ng ina ang buntot pagi sa dala nitong bag. Dahil sa takot ay tumakbo na lang uli si Daniel at nagtago sa likod ng isang puno. Pero hindi niya alam kung gaano kabilis kumilos ang ina. Hindi niya napansin na nasa likuran na niya ito. Nabigla na lang siya nang lumapat ang latigo sa kanyang likod. Nay, ano ba pagsasanay ito? Para ka namang nanguhuli ng aswang Anak mo po ko. Isa nga akong manunugis, hindi ba? Kaya dapat alerto ka. Bakit ka nagtatago dyan? Tumayo ka dyan at lumaban. Hindi po kita lalabanan. Nanay kita Isa ka lang ordinaryong tao. Ganon. Wala kang ang binatbat sa akin Sabi mo sa akin na isa kong ordinaryong tao kapag natalo mo ako, ha? Laban! Sabi na nga ba't ganito ang mangyayari? Manunugis lang siya ng aswang Ay, manghuhuli na lang ako ng hayop para may makain kami. Tsak, pagkatapos maghabulan ng mag-inang yan gutom ang dalawang yan. Naglibot na lang sa gubat si Mang Agustin para tingnan kung may nabitag na hayop sa kanilang patibong. Napakamot na lang siya sa ulo dahil ang mga patibong na kanilang inilagay ay sira na. Inalis na lang niya ang mga ito kaysa makadisgrasya pa ng ibang nilalang. Maya-maya ay natigilan siya nang makarinig ng boses sa kanyang likuran. Baba! May nakikialam sa mga bitag ko Bakit mo sinira ang mga yan? Ay, ikaw pala, Lucio. Hindi ko sinira. Sira na talaga kaya inalis ko na lang. Binigyan ba kita ng permiso na galawin ng mga bitag? Bakit ko naman kailangan ng permiso mo? Ako naman ang naglagay ng mga bitag na ito. Inangkin mo lang. At nang hindi mo na mapakinabangan, iiwan mo na lang ng ganito. Hindi mo na naisip kung may madisgrasya dito. Bakit ko naman iisipin pa ang madidisgrasya dyan? Lahat ng mabibitag ay magiging pagkain ko. Hayop, tao, o kahit aswang pa yan. Lahat sila ay laman dyan. Wala ka na talagang kasing sama. Kailangan mong maging masama para katakutan ka. Kapag naging mabuti ka, kakayan-kayanin ka lang ng iba na ang tingin sa sarili mas malakas sa'yo. Ikaw, kaya mo na ba akong labanan? Para ipagtanggol mo ang bitag na yan at ang mga mabibitag dyan? Hindi ko na kailangan mag-aksaya ng oras at lakas sa kagaya mo. Ganun ba? Pes ako, gusto ko mag-aksaya ng oras sa kagaya mo ngayon. Kasi marami akong oras. Gusto ko maglibang. Totally, inip na ako ilang araw na. Pinahanap ko nga ang bahay nyo dahil gusto ko nang may paglalaruan Mabutit nandito ka ngayon. Bago pa makasagot si Mang Agustin ay bigla na siyang inatake ng lalaking aswang. Nasa kalagad nito ang kanyang liig. Napahawak si Mang Agustin sa kamay ng lalaking nakahawak sa liig niya. Pilit niya itong inaalis pero masyadong malakas si Mang Lucio. Unti-unti na rin bumabaon ang mga kuko nito sa liig. Tiningnan niya ito sa mata at kitang-kita niya ang tingin nito na magkahalo ang emosyon. Natutuwa ang lalaki at kitang-kita sa mga mata nito ang kasabikan na pumatay. Mabilis niyang itinulak si Mang Lucio para makawala siya sa pagkakasakal nito. Ayaw niyang patulan ng lalaki, kaya nang mailayo nito sa kanya ay tumalikod siya at takmang aalis na. Pero biglang umatake ang lalaki at ibinaon ang mga kuko nito sa tagiliran ni Mang Agustin. Aalis ka na kagad? Huwag mong pinamalit ang kagaya ko. Lapastangan ka. Wala kang takot sa akin Pwes, bibigyan kita ng dahilan para matakot. Hindi ka naman talaga nakakatakot, Lucio. Ang nararamdaman ko sa iyo ay awa. Kulang ka sa pansin kaya nagpapapansin ka. Anong sabi mo? Lalong ibinaon ni Mang Lucio ang matutulis niyang kuko. Napaigik si Mang Agustin nang maramdaman ng sakit at ikinatawa naman yun ni Mang Lucio. Pumainlan lang ang malulutong na halakhak ng lalaki sa paligid. Hinawakan naman ni Mang Agustin ang kamay ni Mang Lucio at inalis sa pagkakabao ng kuko nito sa kanyang tagiliran. Sa kanya to pinilipit hanggang sa umatungal ang lalaki.
Itinulak pa niya si Mang Lucio pagkatapos ay tinangka uling iwan. Pero lalong napiko ng lalaki sa kanyang ginawa. Muli itong umatake. Malakas nitong sinuntok si Mang Agustin at tumama yon sa ulo. Bumagsak siya sa lupa at bago pa makabangon ay biglang tinapakan ni Mang Lucio ang kanyang dibdib. Ang ayoko sa lahat ay yung tinatalikuran lang ako. Ang ayoko rin ay lumagay sa gulo. Napakakulit mo eh. Inagalit mo talaga ako ha. Hindi na kita pagbibigyan ngayon. Babaliin ko mga buto mo at saka kita lalabahin. Hindi mo magagawa. At talagang hinahamon mo kung walang yaka ha. Hinigit siya ni Mang Lucio nang hawakan ito sa dibdibang damit niya. Ngunit pilit siyang itinatayo at saka pinagsusuntok sa katawan. Ang muling suntok nito ang pinakamalakas kaya tumalsik si Mang Agustin. Dumaus-us siya sa lupa hanggang sa bumangga ang katawan sa isang puno. Nakita niyang pasugod uli ang lalaki at bago pa siya makaiwas ay nasa harapan niya na ito. Muli siyang pinagsusuntok hanggang mapalahod siya sa lupa. Napahawak si Mang Agustin sa sugat niya sa tagiliran dahil walang humpay ang pagtagas ng dugo roon. Nang makita ng kalaban ang iniinda niyang sugat, sinipa pa yon dahilan para mapaatungal siya ng malakas. Nagsimula nang magalit si Mang Agustin sa ginagawa ng lalaki sa kanya. Hindi na niya napigilan ng paglabas ng kanyang mga pangil at matutulis na kuko. Tiningnan niya ng matalimang lalaki habang namumula ang kanyang mga mata. Tumawa naman ng malakas si Mang Lucio dahil nakita niyang galit na si Mang Agustin. Inisip niyang bibigyan na siya nito ng magandang laban. Pinilit na tumayo ni Mang Agustin at nang mapantayan na niya ang kalaban ay bigla niyang pinahaba ang kanyang dila saka ipinulupot sa liig ng lalaki. Naramdaman ni Mang Lucio ang laway na pumapaso sa kanyang liig. Pilit siyang kumakawala pero hindi niya magawa dahil hawak ni Mang Agustin ang dalawa niyang kamay. Mabilis niyang sinipa si Mang Agustin para mabitiwan siya nito. Pero singtigas ng bato ang katawan ng lalaki kaya hindi niya mapatumba. Lalong nagngit-ngit sa galit si Mang Lucio. Nang hindi na makatiis sa panunood ng mga kasama nito ay pinagtulungan na nilang bugbugin si Mang Agustin. Bigla naman siyang nagsaahas sa kadali-daling gumapang palayo. Habang tumatakas ay dinig na dinig pa ni Mang Agustin ang malakas na sigaw ni Mang Lucio. Ha, yari. Mukhang nagalit ko pa yata ng gusto ang lokong yun ah. Lalo kaming pag-iinitan nito. Ay teka, may nakita kong hayop sa bitag ah. Makuha na baka maunahan pa ako ni Lucio. Bumalik siya sa pagiging tao at kinuha ang bayawak na nasilo sa bitag. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kanyang mag-ina para ayaing umuwi. Naabutan niya ang mga ito na nagpapahinga mula sa pagsasanay. Nagulat siya nang makitang dinidilaan ni Daniel ang balat nito na pulang-pula na parabang napaso. Oh, ano nangyari? Babagal kasing kumilos ang anak mo. Kaya hayan, nalapnos ng asin ang balat niya. Eh bakit mo naman kasi masyadong siniseryoso? Abay bakit? Hindi ba dapat? Paano siya magiging mahusay kung hindi siseryosohin ang pagsasanay? Iniwasan ko lang mga hagupit ni nanay pero hindi ko alam na may baon pala siyang asin eh. Ang sakit-sakit tuloy ng balat ko. Nalapnos na tayo. Ay nako, umuwi na nga tayo. Sakto't nakahuli ako ng bayawak. Tama na yung pag-iinsayo ninyo. Bayawak lang ang nahuli mo. Tapos ang tindi ng sugat mo sa tagiliran. Grabe naman lakas ng bayawak na yan. Huwag mo nang pansinin. Lampa ka talaga. Bukas, 2 na kayong iinsayuhin ko. Ano? Bakit naman pati ako isasama mo dyan? Kinakalawang ka na kasi. Kaya walang natututunan sa iyo ang anak mo eh. Puro kasi panininip lang ng mga babae sa ilog ang inaatupag mo. Nag-aaway na naman sila. Ay nako, mauna na nga ako umuwi. Baka madamay pa ako sa init ng ulo ni nanay. Ilang araw ang lumipas, patulog na sila na mag-ingay ang alagang nilang aso na nakatali sa labas ng bahay. Galit na galit sa pagtahol ang aso pero maya-maya ay bigla itong umiyak sa nanahimik. Kinabahan si Mang Agustin kaya sumilip siya sa bintana.
Nakita niya mga kalalakihan na nakatayo sa kanilang bakuran. Tiningnan din niya kung ano ang ginagawa ng mga ito sa kanilang aso. Nakita niyang nakabulagta na ang alaga sa lupa at naliligo na sa sariling dugo. Nakita rin niya sa kamay ng isang lalaki na nakalabas ang matulis na kuko at tumutulo pa roon ng dugo ng kanilang alaga. Maya-maya ay nakita niyang lumapit si Mang Lucio at lumagay ito sa unahan ng mga kasama. Si Lucio, talagang sumugod na siya dito. Anong sinabi mo? Sino ka mo? Patingin nga ako. Siya ang aswang na naghahari-harian sa mga gubat. Mukha naman siyang lampay. Ano naman ang kailangan niya sa atin? Baka naasar ng gusto sa nangyari. Ano nangyari? Kasi naabutan niya akong inaalis yung bitag sa gubat. Inatake niya ako. Kaso di ko naman pinatulan. Siguro naasar. Siya ba ang gumawa ng sugat mo sa tagiliran? Sa lagay na yun siya pa ang naasar. Ikaw nga itong sugatan. Masyadong maiksi ang pasensya niya. Parang ikaw. Anong sinabi mo? Biro lang. Ikaw naman, no? Agustin, alam kong gising ka ba? Hindi mo ba alukin man lang ng sariwang karne ang bisita mo ngayong gabi? Abay, sira ulo pala yan Hindi naman natin inimbita tapos manghihingi ng sariwang karne. Teka nga. Mahal, hayaan mo na. Huwag na natin pansinin. Hindi naman yan importante. Naghahanap lang yan ng kaaway. Kapag pinatulan natin, lalo lang magagalit yan. Magkunwari na lang tayong tulog. Ang galing din nila, Nakasuot pa sila ng bota para hindi matapakan ng ikinalat kong asin sa lupa. Mukhang minamanmanan tayo ng gusto ng aswang na yan, Pabayaan na lang natin. Aalis din yan. Pero dahil hindi nila pinansin ng lalaki, ay lalo itong nagwala. Sinimulan na nilang sirain ang ilang gamit sa labas ng bahay. Ikinaskas din ni Mang Lucio ang matulis niyang kuko sa dingding ng bahay para lumika ng ingay na masakit sa tenga. Nang hindi pa rin lumalabas ang mag-asawa, iniutos na nito sa mga kasama na sirain ang dingding ng bahay. Dahil doon ay lumabas na ng bahay si Daniel at hinarap ang lalaki. Ano ba yan? Gabing-gabi na. Bakit hindi kayo magpatulog? Mabuti ka pa, binata. Nagising na. Kanina pa kami nagigising dahil gusto namin kayong bisitahin Pero para kaming tangang ayaw labasin ng magulang mo. Gusto ko talaga ang tapang mo Ilang araw din tayong hindi nagkita. Ano? Nakapagpasya ka na bang umanib sa akin? Hindi ako aanib sa inyo, no? Wala akong dahilan para maging kakampi mo. Ang kumakampi lang sa'yo ay mga aswang na duwag na di kayang ipagtanggol ang sarili. Matapang ka talaga, ha? Kaya gusto kita Pero kung desidido ka nang hindi umanib sa akin, ituturing na kitang kalaban ko. Matutuwa pa rin ako na magkaroon ako ng kalaban na kasing tapang ko. Nga lang, mukhang hindi ko pa kasing lakas. Kung aanib ka sa akin, tuturuan pa sana kita kung paano maging malakas at makapangyarihan di sana, kinatatakutan ka na rin ng iba. Makliba tayo ng pananaw sa buhay, Mang Lucio. Hindi ko gusto na katakutan ako ng iba. Ang gusto ko lang ay mamuhay ng tahimik. Walang saysay na pangarap yan, bata. Sinasayang mo lang ang buhay mo Bakit lumabas ang batang yon? Akala ba niya ay malakas na siya? Ilang araw pa lang siyang nagsasanay Ni wala pa nga siya sa kalingkingan ng lakas ni Lucio. Mahal, pagsabihan mo ang anak mo. Papasukin mo na ng bahay. Ako nang haharap kay Lucio. Mahal? Mahal? Nasaan ka na? Ay, buwisit. Lumabas din. Ay, nako. Pareho talagang maiksi ang pasensya ng mag-inang ito. Lucio! Lucio! Gabing-gabi na ang pagdalaw mo dito Wala kaming sariwang karne para sa'yo. Hindi bali na. Ako na ang kukuha ng sariwang karne para sa akin. Ngayong gabi, isa sa inyo ang gagawin kong pagkain. Ganun ba? Pasensya na kung ngayon ka palang mabibigo sa mga balak mo. Mukhang alam ko na kung kanino nagmana ang batang yun Nakasuot na ng panlaban na damit si Aling Hilda. Nakabaluti siya at nakasuot ng matibay na boots na gawa sa balat ng hayop. May matalim na itak na nakatali sa kanyang bewang.
Nakasukbit din sa likod niya ang gamit pang spray ng palay na may lamang tubig na hinaluan ng katas ng kalamansi at dinikdik na bawang. Inihahampas niya ang hawak na latigo na gawa sa buntot pagi. Tumawa lang ng malakas si Mang Lucio nang makita ang gayak ni Aling Hilda. Maya-maya ay nagsaaswang na ang mga lalaki at mabilis na sumugod sa mag-ina. Sinalubong naman ni Aling Hilda ng mga hagupit ng latigo o mga aswang. Nagpalit na rin ng anyo si Daniel at sinugod na rin ang mga kasama ni Mang Lucio. Dahil marami ang mga kasama ni Mang Lucio ay hindi patas ang laban. Nahirapan sa pag-atake ang mag-ina. Nagtalikuran sila para protektahan ang isa't isa. Pinaligiran naman siya ng mga aswang. Nilabanan nila ang grupo ni Mang Lucio pero dahil sa malakas sa mga ito, makailang ulit silang bumuwal sa lupa. Hindi magawang isaboy ni Aling Hilda ang laman ng pang-spray dahil madadamay ang kanyang anak. Nang nasa dihado na silang kalagayan, bigla na lang nagtumbahan ang mga aswang na kasama ni Mang Lucio. Hinagupit ang mga ito ng higanting buntot ng ahas. Nang lingunin nila kung sino ang nilalang na gumawa nito, ay nagulat sila dahil sa isang malaking aswang na bulaw-bulaw ang magiting na nakatayo sa di kalayuan. Ang pinakayo ko sa lahat yung sinasaktan ng pamilya ko. Nagkamali ka ng sinalakay na bahay, Lucio. Tay, anong klaseng itsura yan? Yan ang anyo ng tatay mo kapag nasa mataas na antas na siya na aswang. Isang dambuhalang ahas na may makunat na balat. Ang kaliskis niya ay matatalim at kaya niyang pakawalan na parang patalim. Kapag tinamaan ka nito tsak na masusugatan ka. Talaga? Ganun kalupit ang itsura niya? Totoo nga pala talaga ang nababalitaan ko tungkol sa mga bulaw-bulaw. Matagal ko nang gustong palitawin ang aswang na kagaya mo. Sa tagal kong naghahasik ng karahasan, ngayon lang kita natagpuan. Ako lang pala ang gusto mo makasagupa kaya ka nang aapi ng iba? Oo, dahil kapag napatay kita, wala nang ibang katatakutan ng mahihinang aswang kundi ako na lang. Ako na ang maghahari sa lahat. Naiirita na rin ako sa mga naririnig ko sa iba na hindi ko pa raw natatalo ang malakas na bulaw-bulaw. Kaya hindi pa ako pwedeng maghari-harian. Nadagdagan pa ang inis ko sa mga balitang ipinakalat ni Tandang Delia na may bulaw-bulaw pa raw na nabubuhay at kanilang pag-asa. Ikaw pala yon? Wala akong alam doon Ang akin lang ngayon, huwag mong sasaktan ang pamilya ko. Paano kung hindi ako sumunod sa utos mo, Biglang hinablot ni Mang Lucio si Aling Hilda at ito ang ginamit na pain laban kay Mang Agustin. Pero dahil sanay sa labanan ng ginang at hindi na natatakot sa mga aswang, itinarak niya ang patalim sa katawan ng aswang na hinugot mula sa lalagyan nito na nakakabit sa kanyang hita. Nabitiwan siya ni Mang Lucio at kinuha niya ang pagkakataong yon para sabuyan ng likido ang aswang. Sinabuyan na rin niya ang mga kasama nito, dahilan para mag-atrasan sila. Mabilis na itinakbo ng ginang ang mga tapayan sa gilid ng bakuran. Binuksan niya ito at saka sinabuyan ng asin ang mga aswang. Lalong naggalit si Mang Lucio kaya nagtagis ang panga nito. Sabay-sabay na umatake ang grupo nito. Hinarap na mag-ina ang mga kasama nito habang si Mang Agustin naman ang humarap kay Mang Lucio. Mabilis ang kilos ng lalaki kaya hindi gaanong nasusundan ng tingin ni Mang Agustin. Naramdaman na lang niya ang mga kalmot nito na tumatama sa kanyang katawan. Pinaalsa ni Mang Agustin ang kanyang mga kaliskis at inihanda ng pakawalan nito. Pero isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang mukha. Tumilapon siya at bago pa mabangga sa puno ng mangga sa likuran ng bahay ay kaagad siyang nakabalanse. Naikuyom niya ang kamao dahil sa inis. Mabilis siyang gumapang pasugod kay Mang Lucio at nang malapit na ay umikot siya para hampasin ng buntot ang lalaking daghamon. Maiksi ang pasensya ni Mang Lucio at palaging nauuna ang galit. Puro sugod lang ang iniisip niya at wala siyang pakialam kung ikamatay ng mga kasama ang kanyang utos. Sumenya si Mang Lucio na parang may mga kasama itong tinawag. Pero laking gulat niya nang ang dumating ay ang grupo ni Lola Delia. Anong nangyari?
Bakit kayo nandito? Nalaman kong susugod ka dito, Lucio. 2 grupo ang inihanda mo, kaya nakialam na rin ako. Wala nang isang grupong inaasahan mo. Natalo na namin sila. Anong sinasabi mong matanda ka? Ang lakas ng loob mong makialam sa mga plano ko ah. Humanda ka sa akin. Kahit matanda ka na at makunat ang balat mo, ilalaman pa rin kita sa kumakalam kong tiyan. Huwag mo na akong hamunin pa. Yan pa nga lang ang kalaban mo ngayon hindi mo na mapatumba. Natakot ka ba nang malaman mong may isang bulaw-bulaw pang narito sa lugar kaya mo sinugod agad? Ha! Nakakatawa ka. Malaki pala talaga ang takot mo sa lahi nila. Dahil ang lahi nila ang tumalo sa lolo mo noon, hindi ba? Tumahimik ka, tanda. Pag natapos ako sa kanya, isusunod ko kayo. Kaya maghintay ka lang dyan at manood. Sige, sabi mo Muling inatake ni Mang Lucio si Mang Agustin. Pinilit niyang lapain ito pero matigas ang balat ni Mang Agustin. Sa tuwing mapapadikit sa kanya si Mang Lucio ay kaagad niyang inaangat ang kanyang mga kaliskis, dahilan para masugatan ng lalaking daghamon dahil sa talim nito. Pinagahagupit pa niya ng buntot ang kalaban hanggang sa gumapang na ito sa lupa. Ayaw ko ng gulo, Lucio. Ang gusto ko ay tahimik lang na buhay. Makapangaso ang lahat ng aswang sa gubat. Walang nagmamay-ari ng gubat na yon, kaya wala kang karapatan na bawalan ng iba. Hindi kita papatayin dahil wala naman akong intensyon na pumatay ng mga aswang. Isang lahi pa rin naman tayo. Wala akong pakialam sa mga pinaglalaban mo. May sarili akong desisyon sa buhay. Hindi ako mabubuhay sa kahihiyan. Mas mabuti pa nga mamatay na lang kaysa mabuhay na pinagtatawanan ng iba. Ay nako, napakatigas ng ulo mo. Tumigil ka na sabi. Kung siya ay hindi pumapatay ng aswang, pwes ako, pumapatay ako. Lalo na ang aswang na kagaya mong makitid ang utak. Hayaan mong ako na ang tumapos sa buhay mo. Mukha namang sawa ka na rin namang mabuhay pa Marahas na hinatak ni Aling Hilda si Mang Lucio sa tabi ng tapayan na puno ng asin. Dinakot niya ang asin at saka sapilitang ipinalunok sa aswang. Nagalit naman si Mang Lucio, kaya sinakal niya ang babae. Napaluhod si Aling Hilda at nahirapan ng huminga. Nanlildisik ang mga mata ni Mang Lucio dahil sa galit at wala na siyang pakialam kung mapatay pa ang babae. Pero bago pa nito mapatay si Aling Hilda, itinarak ni Mang Agustin ang dulo ng kanyang buntot sa lalaking aswang. Mistulang matalas na patalim ang kanyang buntot nang bumaon sa dibdib ni Mang Lucio. Tumagos ito sa puso ng aswang na siyang dahilan ng pagkalagot ng kanyang hininga. Sabi ng ayaw kong may nananakit sa pamilya ko Ilang beses na kitang pinaalalahanan pero hindi ka nakinig. Wisit, hindi siya namatay sa asin. Parang naawa na lang ako sa kanya. Parang walang saysay ang kamatayan niya. Sabi ko naman sa iyo, anak, kapag init ng ulo at galit ang pahihiralin mo, wala talagang kwenta ang magiging kamatayan mo. Tay, ang bangis po ng itsura niyo. Magiging ganyan din ba ako? Wag mo nang pangarapin ito. Mamuhay ka lang ng simple. Yun ang tunay na kaligayahan. Hindi rin masaya ang buhay kapag kinatatakutan ka ng iba dahil sa lakas mong taglay. Sa lakas ba talaga kaya ka kinatatakutan? Akala ko kasi dahil sa itsura mo. Kasi para sa akin, talagang nakakatakot kang tingnan. Ano ba yan? Kaya nga ayaw kong ipakita ang anyo ko na ito Kasi lagi mo akong sinasabihang pangit Pangit naman talaga sino nga pala yung mga dumating na aswang na yan? Kalaban pa ba yan sila? Uubusin ko silang lahat ngayon. Yung mga kasama ni Lucio, nagsitakas na. Di sila na lang palang haharapin ko. Hindi kami kalaban. Naparito kami para tulungan kayo. Akala kasi namin ay hindi nyo matatalo si Lucio. Ang tingin pala ninyo sa amin ay mahinang nilalang. Hindi. Ngayong alam ko na kung gaano talaga kayo kalakas. Hindi na ako mag-aalala. Salamat sa pagpatay nyo sa aswang na yan. Babalik na rin ang kapayapaan sa gubat.
Malaya nang makakapangaso ang mga aswang ng pagkain. Paano? Aalis na kami. Sandali, tanda. Itong aswang na mayabang na napatay namin, pakitapon na lang sa gubat ang bangkay niya para mapakinabangan ng mga hayop doon. Hindi ko siya gustong iburo sa tapayan. Ay, sige. Tama nga na parusa sa kanya ang ipalapas sa mga hayop. Ilang araw ang lumipas, bumalik na ang simple nilang buhay. Palaging kinukulit ni Mang Agustin ang kanyang anak para sanayin sa pakikipaglaban. Tuwing nasa gubat sila para manghuli ng mga hayop, panay ang pakitang gilas ni Daniel sa kanya. Ano ka ba, Daniel? Tumigil ka na sa mga ginagawa mo. Parang bulati na inasinan ka ng nanay mo, ah. Manghuli na lang tayo ng hayop para may masarap tayong hapunan mamaya. Kasi naman tay turuan mo na ako. Paano ba maging kagaya ng itsura mo na yon? Pareho naman tayo ng lahi ah. Pareho tayong aswang na bulaw-bulaw. Pero bakit magkaiba ang itsura natin? Isa kang dambuhalang ahas na nakakatakot samantalang ako parang bulati lang. Gusto ko rin maging ganun. Paano ba kasi? Hindi mo na kailangan maging ganon kalakas. Wala namang dahilan pa. Payapa na ang lugar natin. Tingnan mo, masaya na ang lahat ng aswang dahil hindi na sila natatakot pumunta sa gubat para kumuha ng pagkain. Ay, ibig sabihin, hindi ako magiging kagaya mo? Sayang, akala ko pa naman kapag tumandaan na ang bulaw-bulaw magiging ganun na ang itsura. Di bali na nga lang, mukhang ayaw mo talaga akong turuan maging malakas Sinabi mo ba na kaya ganon ang itsura ko dahil matanda na ako? Tumatalas na ang dila mo, ha? Kung ganon naman pala bakit hindi mo na lang hintayin na tumanda ka? Kinukulit mo pa ako. Lah, nagalit. Para nagbibiro lang sineryoso naman kaagad. Sa totoo naman din na matanda na siya Maghanap ka na lang ng babae mapapangasawa nang lumaki na ang pamilya natin. Ayun, anak, nakikita mo ba yon? May magagandang mga babae sa bandaron. Halika, tingnan natin. Ihahanap kita ng mapapangasawa. Naku po, ayan na naman siya. Isusumbong talaga kita kay nanay. Halika na dito, bilis. Walang nanay mo sa pagtitinda ng asin at bawang Saka, wag mo na yung sabihin sa kanya. Mapapahamak na naman tayo dyan Tingnan mo, ang gaganda talaga ng hubog ng katawan ng mga dalaga Ang kikinis pa ng balat. Ang haba ng buhok. Tingnan mo, anak. Mukhang bagay sa iyo yung isang yun, Mukha siyang mabait Talaga? Alin dyan? Mabait ba talaga sa maganda? Sexy? Ganon? Makinis ang balat? Mahal, bakit nandito ka? Di ba nagtitinda ka ng asin at bawang? Oo nga. May dala nga ako ngayon pero hindi ko na ito ititinda. Ihahaplas ko na lang to sa katawan mong damuho ka. Talagang inuubos mo ang pasensya ko, ha? Teka lang. Huwag mo nang isawi sa akin yan. Masakit yan Saka hindi naman para sa akin yung babae, para sa anak mo yon. Daniel, anak, ipaliwanag mo nga sa nanay mo. Lah, sabi mo muna sa akin kung paano maging malakas na bulaw-bulaw. Walang yakang bata ka. Ngayon mo pa talaga yan naisip. Ano ba kasi ang ginagawa mo dito, Hilda? Dapat hindi ka na nagpunta dito kasi mapanganib Maraming aswang dito sa gubat. Bakit naman ako matatakot? Manunugis ako ng aswang, hindi ba? At isa pa, kahit sa bahay ko may aswang din. Kapag napatay kita, papatayin ko na rin ng mga aswang nandito sa gubat. Lalo na sinasabi mong mga babaeng yan. Nako po. Damay-damay na nga, Daniel. Anak, itago mo ako, bilis. Hindi ko kayang labanan ng nanay mo. Yan lang ang pinakakinatatakutan kong nilalang sa lahat Kaya nyo na po yan, tay. Ano, yan na po kayo. Kukunin ko na lang yung nabitag na hayop dun sa bandaron. Ay, siya nga pala, nay. Sabi ni tatay kanina, yung isang babae dun, mas maganda raw po sa inyo. Ano? Sinabi niya yon? Abay, damuho ka talaga. Humanda ka talaga sa akin. Hoy, Daniel! Kailan ka pa naging sinungaling? Wala akong sinabing ganun, ha? Bawiin mo yon! Dahil sa galit ni Aling Hilda sa asawa, hinabol-habol niya ito habang isinasaboy ang asin at dinikdik na bawang.
Dahil sa bagsik ng ginang, nag-alisa ng iba pang mga aswang na makita nilang kinatatakutan ng isang mabagsik at magiting na bulaw-bulaw ang isang babaeng tao. Natapos ang abulan ng mag-asawa nang ipaubayan na lang ni Mang Agustin ang kanyang katawan. Namumula ang kanyang balat dahil sa pagkakalapnos sa asin. Umuwi silang umiiyak si Mang Agustin habang tumatawa naman si Daniel sa sinapit ng ama. Nang gabing yon, hindi natulog si Mang Agustin dahil magdamag niyang nilawayan ng mga lapnos sa katawan. Nakabantay naman ang kanyang asawa at matalim pa rin ang pagkakatitig dito. Napakalupit mo naman talaga, mahal. Tingnan mo ang itsura ko ngayon, no? Hindi ka ba naaawa sa akin? Hindi. Kulang pa nga yan eh. Gusto mo dagdagan ko pa? Marami pa akong asin sa tapayan. Masakit na nga ang katawan ko. Mukhang dito na ako mamamatay eh. Ang tagal naman mangyari nun. Ha? Gusto mo talaga akong mamatay, mahal? Oo naman, no? Kesa naman palagi kang tumitingin sa mga babaeng pangit na yon. Gusto mo pa ba ng mahaba pang buhay? Ay, oo naman. Gusto pa kitang makasama ng matagal. Eh kung ganon, akin ang mga mata mo. Ha? Bakit naman? Anong gagawin mo sa mga mata ko? Eh di bubulagin na kita. Mas mahaba ang buhay ng mga bulag. Mahal, patawarin mo na nga ako. Hindi na nga ako pupunta sa gubat eh. Eh hindi naman kita pinababawalan pumunta doon ah. Gusto mo doon ka ba tumira eh? Hindi na nga ako pupunta doon, promise. Eh saan ka na lang? Sa ilog? Wah, hindi na nga. Hindi na nga ako lalabas ng bahay. Eh mabuti na yan kesa mabuhay kang bulag. Eh bakit ba napakasilosa mo kasi? Akala ko ba'y pangit ako? Eh pangit ka naman talaga eh. Kailan ba naging gwapo ang ahasa? Ay nako, gusto ko na pong matulog. Kung ayaw niyo pong matulog, magpatulog po kayo. Ibang klase rin kayo maglambingan eh. Kaya ayaw ko mag-asawa. Papapadali lang ang buhay ko. O ayan, kasalanan mo. Ayaw na mag-asawa ng anak mo. Oh, ako na naman? Ay hindi, ako. Ako talaga ang may kasalanan dito eh. Ako ang may kasalanan sa lahat, mahal. Kaya, pwede ba, itabi mo na yung timba ng asin? Namamagaan na rin ang dila ko sa kakalahoy sa katawan kong maalat eh. Parang 1 minuto na lang ang itatagal ng buhay ko. Nabigla si Mang Agustin nang ibuhos sa kanya ng asawa ang laman ng timba. Inakala niyang asin ang laman nito pero bigla na lang nakaginhawa ang kanyang katawan. Dahil likido na mula sa katas ng halamang gamot ang ibinuhos ng asawa. Ay, salamat mahal ko. Akala ko ititiisin mo na ako eh. Gusto mo pa ako mabuhay ng matagal. Salamat talaga. Eh pasalamat ka, taawa pa ako sa iyo. Pasalamat din sa iyo ang mga aswang na naglipa na sa gubat dahil hinahayaan ko lang silang gumala doon. Pero oras na tumawid sila dito sa baryo, buburuhin ko sila sa tapayan na puno ng asin. Eh sinabihan ko na sila tungkol dyan. Hindi sila mambibiktima ng tao, maniwala ka. Abay dapat lang. Ayusin mo na ang sarili mo ha, at nang makatulog na tayo. Puyat na ako sa iyo eh. Opo, matutulog na tayo, mahal. Napabuntong hininga na lang si Daniel dahil nakaginhawa na ang kanyang tenga mula sa sagutan ng kanyang mga magulang. Sumikat na ang araw pero ang pamilya nila ay nagsisimula palang matulog. Bago pumikit ang binata, napangiti pa siya habang iniisip ang kanyang mga magulang. Kahit gano'n ang mga ito, alam niyang mahal na mahal nila ang isa't isa. Hindi sa gabal ang lahi pagdating sa pagmamahalan. Pinutunayan niyo ng kanyang mga magulang kahit isang aswang at isang ordinaryong tao. Ang pag-ibig ay para sa lahat. Wakas.